Malito. Paano pwedeng kapatid ko to? Kapatid. Mali na kami, kuya. Dapat di kami naniwala kay Guanwan at pinabayaan ka. Bakit walang pagkakataon para magbayad? Bakit? Ako si Nanjin, totoong anak ng pamilya Gu. Sa wakas nakauwi na, akala ko magiging maayos na. Pero sa pang-aakit ni Guanwan, peking anak. Naiinis sa kin ang tatlo kong kuya. Tigil. Nanjin, anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Kuya, di ako yon, kuya. Si Guanwan, peking anak. Ninakaw lahat ng pera ng pamilya Gu, tinulungan ko silang tatlo. Para makaahon at sa wakas nalaman nila. Sino ang mabuti tapos? Naaksidente ako bigla at namatay. Sige na, huli na ang pagmamahal, wala nang halaga. Sobrang nasaktan ako kung may susunod na buhay. Siguradong, ibang buhay ang gagawin ko. Tatlong taon na ang nakalipas, unang araw ko ulit sa pamilya Gu. Bumalik ako sa buhay, sabi nila kapag umungol ang itim na pusa. May babalik sa buhay sa mundo. Bakit ka nag-isip? Di tulad sa probinsya ang bahay natin, di ka pasanay, no at, talagang probinsyana ang pagpapalaki, di bagay sa amin. Ma, bakit mo sinabi yon kay at? Masasaktan siya, dapat natin siyang bayaran. Mabait ka talaga, Wanwan. Ampon ka man, huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang nasa puso ko. Hoy, Ma, nakarating na ba si Xiaonan? Jinghuai, bakit mo pinasundo siya? Kadugo naman natin siya. Paano ko siya pababayaan sa labas? Amoy na amoy ang kahirapan mo mula rito. Baka may dala kang sakit, dumating na si Aling Li. Hubarin mo ang damit niya at sunugin. Huwag mong dalhin dito. Ang amoy ng kahirapan niya. Nagkakamali ka na, Aling Li, matanda ka na ba? Di siya ang dalaga, ang tunay na dalaga ng pamilya Gu, ay si Guanwan pa rin. Ganoon pa rin tulad ng dati, kahit anong gawin ko noon. Di uminit ang puso ni Fang Ping hanggang sa huli. Saka ko lang nalaman ang totoo. Paano? Unang araw pa lang sa bahay. Ayaw mo nang makinig sa nanay mo. Talagang probinsyana. Maliit ang isip, walang modo. Bagamat lumaki ako sa probinsya, alam ko pa rin ang batayang asal. Ang apat na salitang kagandahang asal ay laging nasa isip ng iyong anak. Madalas mong sabihin, ganito ganyan ang mga taga-probinsya. Pero kahit kami sa probinsya, alam namin ang kagandahang asal. Para lang magiganti sa asawa mo. Itinapon mo ang sarili mong anak. Ang ganitong bagay. Hindi kaya ng mga taga-probinsya. Walang swerte si Nanjin na maging anak mo. Mas mabuting putulin na lang natin ang relasyon nating mag-ina. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Noong buntis ka pa sa akin, may kabit ang tatay ko sa labas. Para maghiganti sa kanya kahit taglamig. Ipinadala mo ako sa probinsya. Paano mo nalaman? Si Gujenan ay isang gago. Noong bantis ako sa'yo, nang bababae siya sa labas. Tuwing nakikita kita, naalala ko ang kahihiyang dinulot niya sa akin. Ako ang kusang nagtapon sa'yo. Ano pa ang ginagawa mo rito? Kung ganoon ka kaprangka, yes, Gu, tayo naman. Huwag nang magpanggap. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi na kita abalahin. Ang tanga-tanga ni Nanjin. Akala ko pa naman, banta siya sa posisyon ko bilang panganay na anak ng mga Gu. Hindi ko inakala na unang gagawin niya pag-uwi ay humiwalay. Nandito na ako. Jinghuai, kuya.
Anong tinitingnan nyo? Kasulatan ng paghihiwalay. Kanina ko lang siya kinuha sa probinsya. Nasa daan pa lang sina kuya at Nico. Bigla na lang siyang humiwalay kay nanay. Kuya, hindi mo alam, pagdating pa lang, pinilit niya si nanay na gumawa ng testamento at ibigay sa kanya ang kalahati ng ari-arian nang tumanggi si nanay. Nagwala siya at nagbanta ng paghihiwalay. Kanina lang, inaatake na sa puso si nanay dahil sa kanya. Kuya, napakasama ng puso ng babaeng yan. Hindi tama to, susunduin ko siya. Jinghuai, kuya, iba't iba ang gusto ng tao. Kung ayaw niyang maging anak ko, hayaan mo na siya. Tama si kuya, hindi masarap ang pili. Bakit pa tayo? Magpapakababa kay Nanjin. Ginawa niya ang napakasamang bagay ngayon. Kukunin ko siya para humingi ng tawad kay nanay. Hahanapin ko siya ngayon. Ano nang gagawin? Ang iyong kuya ay palaging may sariling desisyon. Hindi ko siya mapipigilan. Nay, huwag kang mag-alala, susundan ko siya. Tiyak na hindi ko hahayaang gumawa ng kaguluhan si Nanjin. Galing siya sa probinsya, sa syudad na di niya kilala, saan pa siya pupunta. Baka mabiktima siya ng mga masasamang loob. Kuya, siguro naman hindi, sa tingin ko, hindi rin siya madaling mauto. Si Nanjin ay simple pa rin. Malamang di pa siya nakakapasok sa Ete, pakainin kita ng prutas. Ang ugi, Ete, ipapakita ko sa'yo. pakita. Sige, ang galing, sobrang galing. Anong buhay ba ang dati kong pinagdaanan? Ito ang buhay na dapat ipamuhay ng isang tunay na babae. Maglaro tayo ng isang laro. Ate, kung mahanap mo ako sa pamamagitan ng paghipo sa apps, pagkatapos, hahayaan kitang hihi. Habulin ko na kayo. Wow, ang ganda nito ah. May chest muscles, six-pack, at V-line. Komportable ba ang paghipo? Naman, komportable. Sige, ipagpatuloy mo lang ang paghipo. Nanjin, nag-aalala ako sa kaligtasan mo. Hinanap kita sa kalahati ng lungsod, nandito ka pala kasama ng isang grupo ng mga lalaking walang modo, masaya kang naglalaro. Kuya, anong ibig mong sabihin? Nagtatrabaho din kami ng marangal. Bakit kami walang modo? Kung magpapatuloy kayo sa pag-iinay dito, marami akong paraan upang ipakulong kayo. Si Ginoong Gujingway, ang pangatlo sa pamilya ko, ang nangungunang abogado sa buong bansa. Takbo na, tumakbo na kayo. Hoy, kayo. Nanjin, ituturing ko na lang na nagluloko ka ngayon. Sumama ka sa akin, Pawi. Tumanggi ako. At Nanjin, huwag mo nang laruin ang ganitong laro ng pag-akit at pagpapalayo. Kung talagang ayaw mong kilalanin ang pamilya, bakit ka pa? Sumama kay kuya mula sa probinsya. Isipin na lang na naligaw ako, pero ngayon naiintindihan ko na. Kailangan kong mabuhay para sa sarili ko. Ginoong Gujingwei, nagpapasalamat ako sa pag-aalala mo sa akin sa mga nakaraang taon. Pero naisip ko rin, matagal na tayong hindi nagkita at hindi tayo masyadong magkakilala. Kaya sa tingin ko, hindi na kailangan ang pagkilala sa pamilya. At Nanjin, paano mo nasabi iyon? Makadugo kayo ni Sanjay, di ba? Ngayon ko lang ipaparamdam kay Sanjay na wala na siyang pag-asa sa'yo. Sang-ayon ako sa sinabi mo kahit gaano pa kalapit ang dugo. Hindi ito makakapantay sa tunay na kasama, Nanjin. Iginagalang ko ang karapatan mong pumili ng kalayaan. Pero nagmamadali ka kasi kaya hindi pa kita na ipapakilala. Nang maayos sa pamilya Gu. Bago mo tuluyang tumanggi, hayaan mo muna kitang ipakilala ang pamilya Gu. Wala akong pakialam sa pamilya Gu. Ginoong Gujingwei, ituring na lang nating hindi tayo nagkita ngayon. Magpaalam na tayo. Ang Gu Group, isa sa top 500 globally sa kasalukuyang bilis ng pag-unlad. Sa loob ng 2 taon, magiging numero 1 grupo sa Cloud City. Kung babalik ka sa pamilya, bibigyan kita ng 5,000 allowance bawat buwan. Magpapahinga ka na lang sa bahay, walang gagawin. Ngayon, tatanggi ka pa ba sa pagbabalik sa pamilya Gu? Hindi ako huminto dahil naakit ako. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Ginoong Gujingwei. Masyadong agresibo ang financial strategy ng Gu Group ngayon. Ang ratio ng bad debt ay napakataas. Pakiusap, sabihin mo kay Ginoong Gutinyuan. Bigyan niya ito ng pansin. Kung hindi, sa loob ng 2 taon, magkakaroon ng malaking problema ang Gu Group. Paano mo nalaman yan? Maraming eksperto sa kumpanya ng kuya ko, hindi ba mas magaling sila? Kaysa sa isang batang babae. Paano ko nalaman? Dahil sa alaala ng nakaraan. Pagkalipas ng 2 taon dahil sa agresibong estratehiya, malulugi ang Gu Group sa financial crisis. Ginoong Gu, hanggang dito na lang ang sasabihin ko. Magpaalam na tayo. Sana hindi na tayo magkita ulit.
Ito ang unang beses na may nagtuturo sa pamilya Gu kung paano gumalaw. Umalis na sina Sanjish at Ate Nanjin. Sundan natin sila. Huwag na. Hindi nila pinahalagahan ang pamilya Gu. Bakit pa tayo magpapakumbaba? Pero kahit ano pa ang sabihin, si Ate Nanjin pa rin ang panganay na babae ng pamilya Gu. Tama siya. Naisip ko na rin. Kahit gaano pa kalapit ang dugo, hindi ito makakapantay sa tunay na kasama. Ikaw ang tunay kong kapatid. Halika, Sanjay, kakain tayo. Sanjay, ikaw ang pinakamabuting kuya sa mundo. Ma, yung dowry para sa kasal ko. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Paglabas ng walang kwentang yan, sisingilin ko ng husto. Nanjin, bumalik ka na sa pamilya Gu. Pinag-aral kita ng matagal. Kailangan ng kapatid mo ng 1 milyon para sa dowry. Kontribusyon mo lang naman, hindi naman masyado, di ba? Sustento mo ako kung tama ang alaala ko. Sa 10 taon kong nandito sa bahay nyo, may nagtrabaho ba kahit isang araw? May kumita bang kahit isang sentimo? May nagluto ba kahit isang beses? Kayong mga Tsu, lahat ng meron kayo ngayon, pati itong bahay. Pinaghirapan ko yan. Paano kayo nakakapagsabi ng sinustentuhan kita? Hindi ba't pamilya tayo? Anong sinasabi mo, Pokpok? Pamilya mo kami. Pamilya. Tsu Shaijay, bakit ako pumunta sa lungsod, hindi mo ba alam? Gabi-gabi, pumapasok ka sa kwarto ko para gahasain ako. Yan ba ang tinatawag mong pamilya? Nagpapakabanal-banalan ka pa. Hindi pa kita tinatanong. Paano ka nakalabas ng KTE? Dumating ka ba sa KTE para maghanap ng trabaho? O, sa KTE ka ba talaga nagtatrabaho? Anak, itong pukpok na to. Ako, sinasaktan mo ako. Nababaliw ka na ba? Ikaw, Sasabihin ko sa'yo, kapag may sinabi ka pang isa, maniwala ka. Kaya kong gawin to sa harap ng lahat. Kuya, hindi ko inakalang ganito kabrutal si ate. Una sa bahay, pinagalit niya si mama hanggang sa atakihin sa puso. Ngayon naman, pinapalo niya sa harap ng lahat ang tumayong ina. Kuya, medyo natatakot ako. Nagkamali ako ng pagtingin sa kanya. Umalis na tayo. Wala na siyang kinalaman sa atin. Nanjin, sa puso ni Jinghuai kuya, bulok ka na. Hindi mo na kailanman maagaw ang pwesto ko, Samko. Ang bait mo, huwag ka na ring magtrabaho. Kapag napagod ka, masasaktan ang puso ng kapatid mo. Susundin ko ang kapatid ko, Samko. Magpahinga muna tayo. Habang sumasailalim ang mundo sa krisis pinasyal, matinding pinsala ang dinanas ng Grupo Gu. Noong Abril 3, 2027, opisyal na ipinahayag ang pagkalugi nito. Abogado Gu, noong ipinasok mo ako sa bilangguan. Inisip mo ba na dating ang araw na ito? Huwag kang gagalaw sa akin, hindi kayo pababayaan ng pamilya Gu. Hahaha, nalugi na ang pamilya nyo. Matigas pa rin ang mukha mo? Ngayon, gagalawin kita. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Aray, Hahaha. Wanwan, hindi ko hihingin sa'yo na ibalik ang lahat ng perang inagaw mo sa pamilya ko. Humingi lang ako ng pera para sa operasyon. Kung hindi, talagang mapipinsan ang paa ng samo. Ano nang ibabalik? Pera ko na yon nang kunin ko. Ano ang kinalaman ko sa pagiging baldado niya? Ako at siya, at kayong mga taga-pamilya ko, wala kaming anumang dugong pagkakamag-anak. Bakit ako ang dapat maglabas ng pera para iligtas siya? Wanwan, ikaw. Huwag mo na akong hanapin sa hinaharap. Hindi ko kayo kilala. Kuya, nakapag-ipon na ako para sa operasyon. Dalian mo, operahan na si third brother. Saan galing ang pera mo? Kuya, huwag mo akong alalahanin. Dalian mo na. Nanjin, Third brother. nagbenta ka ng dugo. Ha? Umalis ka. Umalis ka na. Habang buhay na akong walang kwenta. Umalis ka na. Paano kita hindi alalahanin? Ikaw ang third brother ko. Third brother, tingnan mo ako. Isa kang abogado. Marami ka pang matutulungan na manalo sa kaso. Bakit hindi ako binigyan ng pagkakataong magbayad sala? Bakit? Nabuhay muli ako. Paano ka nagmamaneho? Gusto mo pa ba magtrabaho? Esensya na, miss. May biglang lumitaw na itim na pusa sa haapan. Third brother, gising ka na. Huwag mo siyang sisihin. Sinusubukan lang niyang iligtas ang isang magandang pusa. Kaya bigla siyang nagpreno. Anong petsa ngayon? Abril 3, Anong taon? 2025. Abril 3, 2025. Third brother, anong nangyari? Nanaginip ka ba? Ano ang kinalaman ko sa pagiging baldado niya? Ako at siya ay walang anumang dugong pagkakamag-anak. Bakit ako ang dapat maglabas ng pera para iligtas siya? Third brother, okay ka lang ba? Baba ka. Third brother, ano ang ibig mong sabihin?
Huling beses ko nasasabihin. Baba ka. Third brother. Bumaba na ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Bumalik tayo. Third brother. Bilisan mo. Nandiyan, alam na ni third brother ang pagkakamali niya. Sa buhay na ito, gagawin ni third brother ang lahat para mabayaran ka. Sana lang ay mapatawad mo si third brother. Ikaw na malandi ka. Kung magsasalita ka pa ng isa, mananakit ako sa gitna ng kalye. Ano ba yan? Anong nangyari? Ay naku, ang hirap ng buhay ko. Ayoko nang mabuhay. Tita, anong nangyari sa'yo? Siya ay aking ampunin. Pinakain ko siya, binihisan at itinuring na tunay na anak. Pero nang magdalaga na siya, bigla na lang kaming iniwan. Ayaw na niyang kilalanin kami. Ano, ayaw akong kilalanin? Okay lang kung ako lang, basta't maganda ang buhay niya. Masaya na ako bilang ina. Pero sino ang mag-aakala? Nagagawa siya ng ganong trabaho. Paano naman yan? Pumunta ako rito para kausapin siya. Pero sinaktan pa niya ako. Tingnan niyo, namaga na dahil sa kanya. Patungkol din sa aking anak, tingnan niyo ang ulo niya rito. Ay naku, basta ang niya. Sumasakit din ang ulo ko. Hindi naman siya inis ng kita kahit hindi siya tunay na anak. Pinaghirapan siyang palakihin, okay lang kung walang utang na loob. Pero sinaktan pa niya. Wala na ba siyang konsensya? Hindi lang walang konsensya, wala siyang hiya. Di mo ba narinig? Gawa siya ng ganong trabaho. Mukhang di mo naintindihan ang sinabi ko kanina. Aray, Tingnan niyo, gusto niya akong patayin. Huwag niyo akong pakialaman. Hayaan niyo siyang patayin ako. Ayoko na ring mabuhay. Sige, santukin mo. Huwag mo nang saktan ang tita. Naniniwala ka lang sa sinasabi nila? Umiyak na ng ganyan ang tita. Teka pa ba yun? Nga, maniniwala ba kami sa'yo kesa sa tita? Ikaw na nagbebenta ng katawan, kahit na sinungaling ang tita. Ano naman? Wala ka namang nawala. Bakit mo sinaktan ang tita? Putang ina. Hindi mo ako kayang talunin. Parang nangyari na to dati ah. Pokpok, umalis ka na. Si Aonan, okay ka lang ba? Parang nag-aalala siya sa akin. Si Aonan, alam ko. Hoy, sino ka? Bakit mo siya tinutulungan? Ah, baka naman kliyente mo siya. Ano nang sinabi mo? Ano nang gusto mo? May katwiran kami, hindi kami takot sa'yo. Sinasabi mo sa akin, si Gu Jinghuai na may katwiran ka. Gu Jinghui, ang pamilyang Gu, siya yung abogadong hindi pa natalo. Nalapasayaman, ang napakaraming kriminal, si Attorney Gu Jinghui. ang taong tulad ni Gu Jinghui. Bakit niya ipatatanggol ang babaeng yon? Attorney Gu, hindi namin alam na kilala mo siya. Pero kahit kilala mo siya, hindi mo dapat. Talagang baluktot ang katotohanan at wala nang pinipili. Wala akong gana para linawin ang puti-itim para sa inyo. Nandito ako para suportahan ang kapatid ko. Hindi para magbigay ng hustisya sa inyo. Sis, sabi ni Ate, Gu, kapatid niya yung babae. Ang Heres ng pamilya Gu. Hindi ba si Gu Wanwan yon? Mga tao, Boss, Ano nang gagawin? Ate, Gu, hindi. malinaw na panluloko at panginikil, malaking halaga. SR 200 at 7 ng criminal law. Mahigit 10 taon na pagkakakulong. Panggugulo, hayagang paghamak sa iba. Hanggang 5 taon na pagkakakulong, kontrol o detensyon. Pero nandito ako, siguradong ibibigay ko sa inyo ang pinakamabigat na parusa. Dahil nasa Public Security Bureau. ay ito. Anak, makiusap ka naman sa kanya, Ate, Gu. Hoy, Ginoong Gu, patawarin mo na ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Sis, hindi kita hahayaan na masaktan kahit katiting. Ginoong Gu, hindi ko inatake ang kapatid mo. Nagsalita lang ako ng ilang beses. Ang sinasabi ko ay hindi lang pisikal na atake, kasama na ang pananalita. Gu Jinghuai, inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Hindi ako sang-ayon. Kung hindi ka sang-ayon, kumuha ka ng abogado. Sana yung abogadong kukunin mo ay matatalo ako. Dalhin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ginoong Gu, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Iba ako sa kanila. Ako ang inaampon ni Nanjin. Muntik ko nang makalimutan, iba ka nga talaga sa kanila. Ano na sinabi mo kanina? Ako ang inaampon ni Nanjin. Simula bata siya, ako ang nagpalaki sa kanya. Parang tunay na ina. Kung ganon, magkakapamilya pa rin tayo. Ina. Nga. Ano ang papayagan ng ina sa kanyang anak na babae sa ilalim ng edad? Ng 2 trabaho para buhayin siya. Anong ina? Ang walang hiya na kukunin ang bahay na binili ng anak. Para sa sarili. At anong ina? Ang maglalagay ng gamot sa inaampon. Para gahasain ang tunay na anak na lalaki. Karapat dapat ka bang maging ina? Paano niya nalaman ang mga ito? Baka naman.
Lihim siyang nagpaimbestiga sa lahat ng ginawa ko nitong mga nakaraang taon. Magsasabing isa kang ina. Karapat-dapat ka ba? Hindi. Fake lahat yan. Huwag kang makinig sa kanya. Wala talaga yun. Wala. Ano ito? Paano nila nalaman lahat? Wala na. Dalhin na. Wala na. Sinusuri niya talaga para sa akin. Siguraduhin hindi na sila makakalabas magpakailanman. Ipapaalam ko sa lahat ang kapalit ng pag-api sa pamilya Gu. Sage, Para lang pala sa mukha ng pamilya Gu. Dapat alam ko na. Xiaonan, satisfyado ka ba sa ginawa ko? Ginoong Gu. Salamat ngayon. Ginoong Gu. Xiaonan, tawagin mo na lang akong kuya. Ginoong Gu, ang nangyari ngayon parang ako. Tulungan mo akong magsampa ng kaso. Pag may pera na ako, babayaran kita. Ayaw niya akong patawarin. Xiaonan, Sinabi ko na wala akong pera. hindi pera ang kailangan ko, kapatid kita. Dapat lang tulungan kita. Tinanggihan ko na ang pagbalik sa pamilya Gu, kaya hindi mo na kailangan. Ituring akong kapatid at hindi ko sasabihin sa iba na ako ay mula sa pamilya Gu, huwag kang mag-alala. Xiaonan, hindi mo ito maitatanggi. Dugo ng pamilya Gu ang dumadaloy sa'yo. Sino ba ang nagsabi kahit gaano kalalim ang dugo? Hindi matutumbasan ng pagmamahal sa tabi. Kahit gaano kalapit ang dugo. Hindi matutumbasan ng pagmamahal sa tabi. Ginoong Gu, kung wala ka ng ibang sasabihin, maghahanap na ako ng trabaho. Kahit anong sabihin ko, hindi siya makikinig. Mag-iba na lang ako ng paraan. Huwag kang mag-alala sa bayad, bayaran mo na lang pag may pera ka na. At isa pa. Sana ay sumama ka sa akin sa pamilya Gu. Sinabi ko na, ikaw. Si Lolo ang nag-utos na sunduin ka, masama ang pakiramdam niya ngayon. Laging nagsasabing gustong makita ka. Sa nakaraang buhay, si Lolo lang ang naniniwala at nagmamahal sa akin. Dapat nga siyang bisitahin. Hindi kita pipilitin na manatili sa pamilya Gu. Sa ilang araw na lang ay birthday ni Lolo, sana kahit papaano. Ay masaya siya sa kanyang kaarawan. Magbigay tayo ng saya kay Lolo. Sige, babalik ako sa Gu. Pero sa 2 araw na ito sa Gu, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng renta ko doon. Xiaonan, hindi kailangan. Okay, wag muna ang renta. Tumira ka muna rito. Isasama kita sa bahay. Tara na. Kahit papaano, nakauwi na rin ang kapatid ko. Pag-uwi, gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako. At masayang manatili sa pamilya Gu. Jinghei, paano mo pwedeng ipalabas ang kapatid mo sa sasakyan? Wanwan, huwag kang mag-alala. Pagbalik niya, papagsoriin ko siya sa'yo. Ma, hindi kailangang mag-sorry si third brother. Siguro hindi sinasadya ng third brother. Siguro may urgent siyang bagay na asikasuhin. Anong bagay? Ang mas mahalaga kaysa sa'yo. Dapat siyang mag-sorry. Wanwan, kung hindi siya mag-sorry, huwag mo siyang pansinin, ha? Para sa mga babae sa mga lalaki, kailangan ipakita natin ang ating sama ng loob paminsan-minsan. Kung hindi, isipin nila na natural lang ang pagiging mabuti natin sa kanila. Ganun ba talaga yon? Baka isipin ni third brother na masyado akong demanding. Wanwan, masyado kang mabait at naiintindihan mo sila. Ngayon, ikaw lang ang babaeng anak ng pamilya Gu. Ikaw lang ang kapatid na babae nila. Sobrang mamahalin ka nila. Hindi ka nila isipin na demanding. EMM. Ma'am, miss, bumalik na si third yung master. Akala mo ba hindi ako babalik? Ano sa tingin mo sa pamilya Gu? Napakagandang lugar nito. Kung maganda sa tingin mo, pwede manatili ka dito ng matagal. Napakagandang lugar nito. Siguro napakamahal ng renta dito. Pwede pa sa ilang araw, pero kung matagal. Hindi ko kaya. Pasok ka muna. Tumira ka muna rito. Alaynan. Nandiyan na si third brother. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Ipasama mo ang mukha mo sa kanya. Ha? Sasamahan kita. Yemem. Jinghui, paano mo nagawa yon kay Wanwan? Si Wanwan lang ang kapatid na babae mo. Nanjin. Kuya, bakit mo siya sinundo? Akala ko matapang ka.
Palusot lang pala ang lahat. Nagpaarte ka lang. Ilang oras lang ang nakalipas. Ikaw mismo ang nagsulat ng sulat na ito para putulin ang relasyon. Gusto mo bang tapusin ang relasyon nating mag-ina? Bakit ka agad bumalik? Dati, hindi alam ni ate kung gaano kayaman ang pamilya natin. Kanina lang, sinabi ni kuya kay ate Nanjin. Ang yaman ng pamilya Gu, kaya napausi at. Normal lang naman yun. Huwag kang manira. Huwag mong isipin na katulad mo ang isip ko. Bumalik lang ako dahil sa kaarawan ni Lolo. Pagkatapos ng kaarawan niya, aalis na ako agad. At yung mga araw na tumira ako dito, yung renta, ibabayad ko rin sa inyo ng buo. Halika. Samahan mo si Xiaonan sa kwarto. Yung pinakamaganda. Si Third Young Master. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay third brother. Salamat. Dito po. Hindi siya kumontra sa tawag na third brother. Parang hindi na siya galit sa akin. Hindi si Jinghui. Paano mo siya pinauwi? Pag ginawa mo to, iniisip mo ba ang nararamdaman ni Wanwan? Inuwi ko lang ang kapatid ko. Kailangan ba isipin ang nararamdaman ng isang outsider? Outsider. Anong sinasabi mo? Pinagmulan mo si Wanwan. Mas malapit pa yon sa'yo kaysa sa kapatid mo. Pinababa mo siya sa sasakyan. Nasaktan mo na siya. Tapos gagawin mo pa to. Gusto mo bang hindi ka na niya kausapin habang buhay? Masama ba ang loob niya? Hindi na nga siya kumakain dahil sa lungkot. Magsorry ka na sa kanya. Hindi kumakain? Mabuti nga, di na kailangan magluto. Tipid sa pagkain. Ano? Third brother. Alam kong napilitan ka lang na palabasin ako. Hindi kita sinisisi. Huwag ka nang magalit sa akin. Mag-usap lang tayo, huwag kang hahawak-hawak. Okay lang kung hindi ka nagalit. Oh, third brother. Biglang nagbago ang isip ni Ate Nanjin. Alam na niya sigurong mayaman tayo. Mahirap ang buhay niya dati. Pero, parang nagmamadali tayo. Ibig mong sabihin, pera lang natin ang habol niya. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Kung ganun na ang totoo. Mabuti naman. Para maibigay ko ng buong buo. Lahat ng ari-arian ko sa kanya. Oo nga pala. Unahin ko na ang sasabihin ko kung gagambalain niyo pa siya. Hindi ako magdadalawang isip na magalit sa inyo. Ano nang sinasabi mo, Kuya San? Maligayang pagbabalik, Ate Nanjin. Masaya pa nga kami sa pagdating mo. Bakit namin gagambalain? Sana nga. Anong nang nangyari kay Jinghui? Parang ibang tao siya ngayong araw. Alagaan kita, anak. Sige, huwag ka nang malungkot. Miss Nanjin, hindi ka pwedeng tumira sa kwartong ito. Masyadong maliit at payak ang kwartong ito. Pinapapili ka ni Third Young Master sa pinakamagandang kwarto. Okay lang, ilang araw lang naman ako titira. Bagay sa akin ang kwartong ito, huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa kanya na ako ang pumili ng kwartong ito. Hey, sayang naman, ganito na lang. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sa nakaraang buhay, ang kwartong ito ang naging kanlungan ko. Bakit hindi ako pinaniniwalaan ng mga kuya ko? Sinadya mong lumipat sa kwartong ito para makuha ang awa ng mga kuya mo. Kinakausap kita. Hindi mo ba ako naririnig? Sabihin ko sa'yo, dumating ka sa pamilya Gu, magpakabait ka. Ako at ang 3 kuya mo, ang magkasama sa loob ng mahigit 10 taon. Huwag mong isipin. Sa pamamagitan ng alas mo, ay mapagalitan mo ang pwesto. Bakit ka natatakot? Sinong nagsabing natatakot ako? Kung hindi ka natatakot, bakit ka pa pumunta rito para sabihin ang mga walang kwentang ito? Wala ka bang magawa kundi magpakabuso? Hinamak mo ako. Walang hiya ka. Makinig ka, Wanwan, sa buhay kong ito. Wala akong interes sa pamilya Gu. Kaya huwag mo na akong guluhin pa kung hindi. Wala akong pakundangan sa gagawin ko. Ang kapal ng mukha mo, nanakot ka pa sa akin.
Akala mo ba, dahil may dugonggo ka, ay wala ka nang dapat ikatakot? Sa harap ng imaheng pinaghirapan kong itayo sa loob ng maraming taon, ang iyong pagkakadugo ay walang halaga. Walang interes sa pamilya Gu. Sino ang maniniwala sa kasinungalingan mo? Walang sinuman. Ang ayaw sa yaman ng pamilya Gu, ako rin. Upang manatili sa pwesto bilang panganay na anak ng pamilya Gu, at upang patuloy na makinabang sa kayamanan nito, kaya kong gawin ang lahat. Ate Nanjin, ano nang gagawin mo? Aray. Third yung master, parang si Miss Wanwan ang boses. Anging ang mga bobo o mangmang na babae ang makikipag-away sa kapwa babae. Ang mga matalino at tusong babae, gagamitin ang lalaki para ipahamak ang kapwa babae. Nanjin, palalayasin ka sa bahay ng pamilya Gu. Kapag napalayas ka na, tignan natin kung paano kita papatayin. Guanwan, hindi maganda ang ginagawa mo ah. Ano ba ang gusto mong gawin? Tutulungan kitang patatagin ang posisyon mo bilang panganay na dalaga ng pamilya Gu. Ayos, matatag na. Ma, Wanwan, ay naku. Ano ba ang nangyari? Xiaonan. Ayos ka lang ba? Nakita ko si At Nanjin na lumipat dito sa masikip at simpleng kwartong ito. Naisip ko, sabi ni third brother, dapat sa pinakamagandang kwarto siya tumira. Kaya pinayuhan ko siya na lumipat sa mas magandang kwarto. Pero hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Bigla na lang siyang nagalit at sinalakay ako. Mabuti ang intensyon ni Wanwan, ganyan mo pa siya tratuhin. Ang sama-sama mo, tao ka pa ba? Tumigil ka. Kung magsasalita ka pa ng masama kay Xiaonan, mag-ingat ka, hindi kita papatawarin. Jinghuai, nandito na ang katotohanan sa harap mo. Pinagtatanggol mo pa siya. Ganito na ang lagay ni Wanwan. Maaari pa bang magsinungaling? Hindi naman imposible. Guanwan, tanong ko sa'yo. Ikaw ba ang pumilit kay Xiaonan na tumira sa kwartong ito? Third brother, wala akong ginawa. Nang dumating ako, nandito na siya. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Titali. Third yung master, totoo nga po. Si Miss Nanjin mismo ang gusto tumira dito. Third brother, narinig mo, magkasama kami ni third brother mula pagkabata. Magkasama sa araw-araw sa loob ng maraming taon. Hindi ka man lang naniniwala sa sinasabi ko. Ang sakit-sakit talaga. Xiaonan. Bakit ka titira sa kwartong ito? Siyempre para makuha ang simpatiya mo. Pagbalik pa lang, naglalaro na ng min games. Ang galing-galing mo talaga. Tumahimik ka. Sinabi ko na kapatid ko si Xiaonan. Saan man niya gusto tumira, doon siya. Jinghuai, hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Hindi ako naniniwala na walang dahilan si Xiaonan para manakit. Guanwan, ito na ang huling pagkakataon mong magsabi ng totoo. Ikaw ba ang gumawa ng eksenang ito? Para ipahamak si Xiaonan. Kuya, sa puso mo, ganito ako sa paningin mo. Sagutin mo ako. Ako ang gumawa. Ano? Narinig mo, Jinghuai. Aminado siya mismo. Asama mo si Wanwan mula pagkabata, di ko inaasahan na magdududa ka sa kanya para lang sa kakilala mo ng ilang araw. Kaawa talaga ang aming Wanwan, Nay. Xiaonan, pinilit ka bang aminin? Sabihin mo sa akin, hindi kita pababayaan. Hindi ako napipilitan. Totoo ang sinasabi ko. Ako ang gumawa. Kung gayon, kahit ikaw ang gumawa. May dahilan yon, di ba? Si Guanwan ba ang unang nanggulo sa'yo kaya? Napilitan kang gumanti. Kasalanan ko. Ako ang nagpainit ng ulo kay At Nanjin. Kaya siya nagali. Wanwan, ipinagtatanggol mo pa siya. Ang bait-bait mo talaga. Xiaonan, huwag mo silang pansinin. Sabihin mo sa akin, paniniwalaan kita. Ang totoo, ako ang gumawa. Maaari nang maghiganti si Igu para sa kapatid niya. Nanjin, alam mo na ba? Na walang saysay ang paliwanag mo. Buti may pagkaunawa ka. Ayaw na niyang magpaliwanag sa akin. Wala siyang tiwala sa akin. Hindi ako.
Kuya, huwag mong sisihin si Atnanjin. Ako lang ang nadulas. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Mula nang bumalik siya, ilang beses na siyang nanlalait sa'yo. Paano ako nagkaroon ng kapatid na ganito kasama ang ugali? Tama lang na di siya magtiwala sa akin sa nakaraan. Hindi rin naman ako nagtiwala sa kanya. Jinghuai, malinaw na ang sitwasyon. Dapat parusahan siya ng husto sa ginawa niya kay Wanwan. Dapat siyang magbayad. Ano ang ginawa niya? Kaunting dugo lang. Gamutan lang yan. Mamaya gagaling na yan. Ano? Tapos na yung tungkol kay Xiaonan. Huwag mong isipin yun. Tira ka na lang dito, wala nang sinuman. Ang manggugulo sa'yo. Jinghuai, hindi mo malang siya pinarusahan. Pinatira mo pa siya dito. Gusto mo bang makita ulit na saktan niya si Wanwan? Ma, huwag kang ganyan. Ate Nanjin, hindi na niya ako sasaktan ulit. Ako, hindi ako natatakot. Tingnan mo si Wanwan, grabe na ang takot niya. Para sa kaligtasan ni Wanwan, tutol talaga ako. Na manatili pa sa Gu family ang babaeng si Nanjin. Mas mabuti kung tutol ka, ikaw ang umalis. Ano? Nag-aalala ka sa kaligtasan niya, di ba? E di isama mo siya at umalis kayo. Para sa babaeng to, ako na nanay mo. At ang kapatid mo, palalayasin mo. Huling sasabihin ko, hindi siya dayuhan, siya ay. Ginoong Gyu. Ako na lang ang aalis, baka kasi. Maiinis ang pamilya ninyong Gyu. Xiaonan. Pupunta ako sa birthday ni Lolo, paalis na ako. Xiaonan. Huwag mo nang habulin, tingnan mo si Wanwan. Dugo pa rin si Wanwan, kuya. Ang babaeng si Nanjin. Ano ba ang pinainom kay Jinghuai? Xiaonan. Nakita mo naman, hindi ako welcome sa bahay na to. Huwag na lang akong makasagabal, aalis na ako. Pupunta ako sa birthday ni Lolo. Kung may mang-api sa'yo ulit, tutulungan kita. Hindi ko alam kung bakit mo ako pinagtanggol ngayon. Salamat, pero nagbabago rin ang isip ng tao. Paano kung pagkalipas ng ilang araw? Ayaw mo na sakin at pinalayas mo ako, di ba? Napahiya lang ako. Bigyan mo ako ng konting dignidad. Xiaonan, si Gu Jinhui ay sumusumpa sa langit. Sa buhay ko, ikaw lang ang mamahalin ko. Sige na, may kapatid ka pang minamahal. Kaya mo pa ba? Aalis na ako, kita na lang sa birthday ni Lolo. Kanina sari eh. Ang sama-sama ng sinabi ko sa kanya. Normal lang na hindi siya maniwala, yung reincarnation kasi, sobrang kakaiba. Sino ang maniniwala? Kuya. Nasaan si Atnanjin? Hindi mo ba siya hinabol? Tama na, may kapatid ka pang babae sa bahay na dapat mong alagaan. Kaya mo ba silang alagaan ng sabay? Pasensya na, kuya. Dahil sa akin umalis si Ate Nanjin. Wanwan. Biktima ka. Bakit ka humihingi ng tawad? Masyado kang mabay kaya kay naapi ng babaeng iyon. Kahit anong sabihin. Dahil sa akin umalis si Ate Nanjin, kuya. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Ate Nanjin. Pupunta ako para humingi ng tawad at suyuin siya. Guwanwan. Naiisip mo ba ang iyong tunay na mga magulang? Bakit mo bigla tinatanong iyan? Bigla? Sa loob ng maraming taon? Hindi mo ba sila naiisip? Ganun lang ba kawalang bahala sa'yo ang mga nagbigay sa'yo ng buhay? Siyempre hindi. Hindi ko lang sinasabi. Lagi ko silang iniisip. Hindi lang talaga ako magaling magpahayag. Mabuti naman. Tutulungan kitang hanapin sila. Upang mapabilis ang pagbalik mo sa iyong tunay na mga magulang. Ano? Jinghuai, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong paalisin si Wanwan sa pamilya ko? May problema ba? Hindi ba gusto niyang bumalik sa tunay niyang mga magulang? Tinutupad ko lang ang gusto mo. Kuya, Guwanwan. Naniniwala ako na ang taong may konsensya ay gustong bumalik sa kanyang tunay na mga magulang. Tama ba? Huwag kang mag-alala na hindi mo sila mahanap. Gagamitin ko ang lahat ng impluensya ng pamilya Du para matupad ang gusto mo. Ma. Hindi alam ko anong ginawa ng kuya. Basta bigla na lang niya akong gustong paalisin. Wanwan, huwag kang mag-alala. Kahit hindi kita tunay na anak,
para nakitang tunay na anak. Habang ako pa rin ang ina ng pamilya Gu, hindi kita hayaang mapaalis. Nanjin, putang ina ka. Pagbalik mo agad-agad, inagaw mo ang atensyon ni kuya. Papatayin kita. 1-1. Huwag mong isipin ng labis. Yung sinabi ng kuya mo na hanapin ang tunay mong mga magulang. Nagbibiro lang yun siguro. Matagal ka nang nakatira sa pamilya Gu. Paano niya kayang palayasin ka? Seryoso si third brother. Nararamdaman ko, hindi niya talaga ako gusto. Balik mo siya ng babaeng iyon na si Nanjin. Kapag kumalma na siya, babalik ang puso niya sa'yo. Ang natakot ako, bago pa siya kumalma, ay matagpuan na ang tunay kong magulang at palayasin na ako sa pamilya Gu. Ilang taon na ang nakalipas, hindi ka noon kadaling hanapin sila. Baka wala na sila sa mundo. Okay lang, kung matagpuan man, mas mabuti. Panahon na para bumalik ako sa aking tunay na magulang. Sa huli, wala akong dugong Gu. Hindi talaga ako tunay na miyembro ng pamilya Gu. Inay, pag alis ko, alagaan mo ang sarili mo. 1-1. Hindi ka pwedeng umalis. Ako ay stepmother. Wala ring dugong Gu. Kung alis ka, mag-isa na lang ako. Ayoko ring iwan si inay. Pero hinahanap na ni third brother ang tunay kong magulang. Tatawagan ko na si second brother. Paborito ka niya. Sisiguraduhin niyang pigilan si third brother pag-uwi niya. Si MS Nanjin po ba ito? Ako po ang AR manager ng Starry Entertainment. Magkakaroon po ba kayo ng oras ngayon? Starry Entertainment, ang pinakamalaking talent agency sa bansa. May oras ako ngayon, pupunta ako agad. Ano? Ipinapalayas ni Jingwei si Wanwan sa pamilya Gu. Dahil kay Nanjin? Ano bang iniisip niya? Umuwi ka na. Hindi namin siya mapigilan. Kung hindi ka uwi, hindi mo na makikita si Wanwan. Sisi, kailangan na natin pumunta sa Starry Entertainment. Kanselahin mo. Uwi ako para hanapin ang kapatid ko. Imitasyon yon na Starry Entertainment, ang #1 entertainment company sa bansa. Alam mo ba kung gaano yon kahalaga? Gaano man kahalaga, mas mahalaga pa rin ang kapatid kong si Wanwan. Magbibihis muna ako, uwi na agad ako. Simula nang bumalik si Nanjin, gulo ang dala niya. Dapat noon pa, hindi na natin siya sinundo. Mew. Saan galing ang itim na pusang ito sa dressing room? Bilisan mo, bumalik tayo sa pamilya Gu. Second brother, congratulations sa pagiging best actor ulit. Ito ang regalo ko para sa'yo. Ako ang gumawa. Huwag mo nang sayangin ang oras diyan sa susunod. Hindi naman natin kailangan ang ganyang bagay sa bahay. Kuya, nakauwi ka na pala. Kuya, may dala ka bang regalo para sa akin ngayon? Paano ko malilimutan ang regalo para sa bunso? Gusto mo ba? Ikaw talaga ang pinakamabait na kuya. Hindi lahat ng pelikula tinatanggap ko. Basahin ko muna ang script. Sage. Kuya. Kaibigan ko siya, siguradong maganda ang script. Kung hindi ka man naniniwala sa kanya, maniwala ka naman sa akin. Hindi pwedeng hindi maniwala si Kuya kay Wanwan. Kung kaibigan ka ni Wanwan, magkakaroon tayo ng pelikulang magkakasama. Ganitong klaseng pelikula pa ang ipapagawa sa akin. Imposible, kung ayaw mong gawin, sundin na lang ang kontrata. Magbabayad ka ng napakalaking multa, pero bangkarote na ang pamilya Gu. Ayaw mo bang bayaran? Dahil sa pandaigdigang krisis sa pananalapi, malubhang naapektuhan ang Gu Group. Noong Abril 3, 2027, opisyal na idineklara ang bangkarote. Wanwan, tulungan mo naman si Kuya. Pakiusap, pakawalan na ng kaibigan mo ang kontrata. Una, hindi siya kaibigan ko, at pangalawa, ikaw ang pumirma ng kontrata. Wala akong kinalaman diyan. Wanwan, gusto mo bang patayin si Kuya? Wala akong pakialam kung mamatay ka man. Dahil hindi na ako bahagi ng pamilya Gu. Bakit mo ako iniligtas? Hayaan mo na lang akong mamatay. Kuya, makinig ka sa akin. Hindi na natin kailangan gawin ang pelikulang iyon. Tutulungan kitang bayaran ang multa mula ngayon. Ako ang magiging manager mo, sigurado ako. Muling gagawin kitang pinakamahusay na aktor, maniwala ka sa akin. Nanjin,
Mali siguro ito. Paano pwedeng ang bunso ang nasa ganoong sitwasyon? Hindi, bunso. Huwag mong takutin si kuya. Alam ko na ang pagkakamali ko. Gising na sana kayo. Bilisan mo pa, Nanjin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi. MS Nan, maligayang pagdating sa Star Entertainment. Inaasahan naming magsisimula ka bukas. Sana magtulungan tayo sa hinaharap. Hanggang bukas. Sage. Nga pala, may sagot na ba si Gusisi? Inanggihan ni Actor Gu ang aming imbitasyon. Ano ang dahilan? Sabi niya, uwi siya para makita ang kapatid niyang babae. Ilang tayo Gusisi, sa pagiging sobrang magmahal sa kapatid. Totoo nga ang sinasabi nila. Ganito, isama rin natin ang kapatid niya. Mawawalan ng gana kung wala si Gusisi. Wanwan, malapit na umuwi kuya mo. Pagkabalita na may nagawa sa'yo, umuwi agad. May ganyang kabait na kuya. Wala kang dapat ikabahala. Paborito ko rin si kuya. Ed, Umuwi na si kuya. Ed, Kuya, sa wakas umuwi ka na. Abi. Ed. Ate, nasaan ka? Ito. Saan nyo dinala ang tao? Kuya, bakit parang hindi mo ako nakikita? Kung ganyan ka pa, magagalit na ako. Dahil may dala kang regalo, pipilitin ko na lang patawarin ka. Huwag mo napilitin sarili mo. Nabaliw na rin ba si kuya? Ano? Sabi mo nag-apply si Xiaonan sa entertainment company. At pumasa. Tiyak na tiyak na. Lanan. Ate, ilan pa ba ang hindi alam ni kuya? Huwag masama ang showbiz. Hindi pwede pumasok ang ate sa showbiz. Dapat nasa bahay lang siya bilang prinsesa. Bibigyan ko siya ng 5 milyon allowance bawat buwan, hindi. 0 milyon. Gu, lumabas ka. Bakit ka umuwi? Kung hindi ako umuwi, hindi ko malalaman na pinalayas mo si Ed. Dumating ka para kay Guanwan. Kahit umuwi ka pa, hindi ko papayagan. Sino ang may pakialam kay Guanwan? Nasaan si Nanjin? Saan pumunta si Nanjin? Ha? Kung hindi kaya, pauwiin na lang natin si kuya. Magaling si kuya sa negosyo. Mas magaling siyang magsalita. Makukuha niya si ate. Hindi na lang pagkuha ng tao ang problema. Hindi tayo pinapatawad ni Ed. Ako ang may kasalanan. Ano pa ang silbi ng paghingi ng tawad ngayon? Pag-isip tayo kung paano mapapatawad tayo ng kapatid ko. Hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikita. May balita na tungkol sa Nanjin na ipinasuri mo. Nagtrabaho siya sa Star Entertainment. May kinalaman ba ito sa kapatid ko? Pinagkasunduan ko ang isang pakikipagtulungan. Wala itong kinalaman sa kapatid ko. Para. Drive. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para maantig ang kapatid ko. Para tanggapin muna niya ako bilang pangalawang kapatid. Mainggit talaga ang pangatlo at panganay. Sagutin mo ang Star Entertainment. Tinatanggap ko ang imbitasyon. Ero. May isa akong kondisyon. Ang swerte naman, dito ka pala nagtatrabaho. Hindi pwede. Mukhang hindi ko siya gaanong pinapahalagahan. Ni hindi ko alam kung saan siya nagtatrabaho. Dumating ka na rin, ang tagal kitang hinintay. Hindi rin pwede, mukha namang sinusubaybayan ko siya. Maaring magdulot ito ng masamang impresyon. Paano ba dapat magsimula? Sino ba talaga ang hinihintay mo? Ang bilis mo. Babae ba ito? Babae. At siya ang pinakamaamo, pinakamaganda. Pinakamabait na babae sa mundo. Sisi, nasa rurok ka ng karera mo ngayon. Huwag kang magkaroon ng iskandalo. Masisira ang imahe mo. Kapatid.
Pangalawang kapatid. Kapatid. Si Guanwan pala, okay lang. Kailan ba nagtrabaho si Guanwan? Sa Star Entertainment. Hindi hindi naman si Guanwan yun. Sa Smar Yusep. Kapatid, ako ito. Ako ang pangalawang kapatid mo. Sa wakas nagkita. Gu, maging disente ka, hindi ako kapatid mo. Ano, Nanjin? Ayaw mo pa rin kilalanin ako bilang pangalawang kapatid. Gu, wala pa akong balak na magpalit ng apelyido. Huli na ang pagbabalik ko. Kailangan ko pang magtrabaho. Kapatid, Ancestors, wag mo na akong habulin. Kung habulin mo pa ako, bukas magiging hadlin na to. ano ba iniisip mo? Kapatid ko yan. Parang iba si kuya ngayon kaysa noong nakaraang buhay. Pero sige na, hayaan na lang natin. Huwag na nating guluhin ang buhay ng isa't isa. At Yang, nabalitaan ko na sasali si Guyudi sa Star Banquet event. Totoo ba yon? Si Tsisi mismo ang nagsabi sa akin. Akala ko ba close lang kayo ni Guyudi sa trabaho? Siyempre, ikaw pa rin ang mag-aasikaso kay Guyudi. Di ba, Ate Yang? Inggit kami sa'yo, Ate Yang. Nakakasama mo si Guyudi. Hindi namin kaya yon. Una, ang galing-galing mo. Pangalawa, ang ganda-ganda mo. Ikaw ang pinakamaganda sa buong kumpanya. Kaya ikaw lang ang karapat-dapat mag-asikaso kay Guyudi. Walang iba kundi ikaw, Ate Yang. Baguhan ba yon? Ang ganda. Mas maganda pa kay Ate Yang. Ano ba sinasabi mo? Ikaw yung baguhan. Hello, ako si. Hindi importante pangalan mo. Ngayon na, magtimpla ka ng cup para kay Ate Yang. Ate Yang. Bakit ako magtitimpla ng kape para sa kanya? Siya si Ate Yang Grong. Susundin mo ang lahat ng sasabihin niya. Naiintindihan mo. Ano pang hinihintay mo? Ganun ba? Ate Yang, pasensya na. Hindi ko alam na may kapansanan ka pala. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo dinidiscriminate. Sino ang may kapansanan? Wala pala. Bakit yung iba ang magtitimpla ng kape mo? Bakit hindi ikaw ang gumawa? Ano ba problema mo, baguhan? Pinagagawa lang kita ng cup para kay Ate Yang. May reklamo ka pa. Bakit wala? Dito ako para magtrabaho sa mga artista. Hindi para magsilbi sa inyo. Alam mo ba kung sino si Ate Yang? Sasabihin ko sa'yo, kahit hindi siya artista. Walang artista ang hindi nagbibigay galang sa kanya. Kahit si Guyudi, may respeto sa kanya. Isang salita lang niya, ala ka ng trabaho sa industriyang to. Wow, ang guwapo. Dumating na si Guyudi. Tingnan mo si Guyudi. Ang guwapo. Ang pogi talaga. Ang pogi nga. Si Guyudi, ang guwapo. Mas guwapo pa sa T. Si Getch, fan mo ako. Siya nga. Pero wala iyon sa akin. Nakita mo ba? Ngumiti sa rin si Guyudi. Hindi sa rin yon. Sa iba yon. Kitang-kita naman na si Gutsisi ay bumati kay Ate Yang. Hindi ko inaasahan na noong nakaan, nang makapagkamay lang ako kay Gutsisi, ay umibig na siya sa akin. Masyado ko palang minaliit ang sarili kong alindog, Ate Yang. Kailanman ay hindi ko pa nakita na naging ganito ka-gentle si Gutsisi sa ibang tao. Huwag kayong magsalita ng ganyan, baka kayo naman. Ayokong makaabala sa trabaho ni Tsisi. Totoo pala kayo. Ang galing mo talaga, Ate Yang. Naiinggit ako sa'yo dahil nahulog na si Gutsisi. Sa alindog ko, siguradong maibobola ko siya ngayon. Kahit hindi ako maging asawa ng batikang aktor. Papakasalan ko siya't palalakihin ang mga anak ko. Baguhan, narinig mo ang sinabi namin kanina, di ba? Hindi na kailangang ipakilala pa ang katayuan ni Gutsisi. Kapag ininsulto mo si Ate Yang, ininsulto mo rin si Gutsisi. Kung ayaw mong ma-blacklist sa buong industriya, mag-sorry ka kaagad kay Ate Yang. Pasensya na, Ate Yang. Yun na yun. Di nagsorry na ako, di ba? Ang bagong empleyado, talagang walang alam sa patakaran. Ang pagsorry mo, walang sinseridad. Walang kasinseruhan ang pagsorry mo, lumuhod ka, at humingi ng tawad kay Ate Yang. Hindi ka ba titigil? Nagtatrabaho ako rito. Hindi para panoorin kayong mga nang-aapi. Sinong tinatawag mong aso, puta? Gusto mong mamatay? Gusisi. Ginoong Zhang, ang kapaligiran sa trabaho sa inyong kumpanya ay talagang nakakamangha. Mainit na mainit ang usapan, halos magsuntukan na. Pasensya na, hindi ko na ayos ang pamamahala, nahiya pa kayo. Tanggal ka na, Ano? umalis ka na kaagad. Ano? Et Yang.
Nagkakamali kayo, Ginoong Zhang, itong baguhan ang bastos. Kaya, Kung nakamali ba ang isang empleyado, kailan pa naging desisyon mo na yan? Gusto mo bang maging boss dito? hindi naman ibig sabihin ni Ginoong Zhang yun. Kung ganoon, tumahimik ka. Gawin mo lang ang trabaho mo. Paalisin mo na siya. Ginoong Zhang, pakiusap. Huwag niyo akong tanggalin. Ang hira-hirap kong nakahanap ng trabaho. Ate Yang, tulungan mo ako. Pakiusap kay Boss Zhang. Ate Yang, lahat ng ginagawa ko, para sa'yo, Ate Yang. Ate Yang, tulungan mo ako. Pakiusap kay Boss Zhang. Emperor Go, isa lang itong isolated case. Sinisiguro ko, hindi na maulit ang ganitong problema. Sana huwag kayong magkaroon ng masamang impresyon sa kumpanya namin. Sigish, usapang trabaho na, mga kasamahan. Si Emperor Gu, sa kabila ng abalang schedule, ay dumalo sa ating Starlight Gala. Sa pagkakataong ito, ipili tayo ng isang may karanasang kasamahan. Pa ay handle ang event. Boss Zhang, ako na. Alagaan ko sa Emperor Gu. Nanjin, sayo na si Emperor Gu. Ano? Boss Zhang, bago lang siya dito. Masasayang ang schedule na Emperor Gu. Naniniwala ako na kaya niya ang trabahong ito. Boss Zhang, paboritismo ito. Ako ang may pinakamaraming karanasan. Hindi ako sang-ayon. Yang Rong, mukhang ayaw mo na ng trabaho. Ano? Nahihirapan si Boss Zhang dahil sa kin. Ako ang magpapaliwanag. Ako ang pumili kay Nanjin. Para maging kontak ko sa trabaho. Ano? Emperor Gu, hindi ba ko dapat ang pipiliin mo? Bakit kita pipiliin? Ako to, si Yang Rong. Yang Rong? Hindi kita kilala. Ha? Sage, salamat. Hanap tayo ng lugar para pag-usapan ang trabaho. Emperor Gu, nakalimutan mo na ba? Nagkamayan tayo. Kanina nang dumaan ka, ngumiti ka pa sa akin. May sira ba sa ulo mo? Sinong ngumiti sa'yo? Ay Nanjin ako ngumiti. Umuwi ka tumingin ka sa salamin. Ara na. Boss Zhang, sa palagay ko, mas mabuti pa na ako na lang. Nanjin, naniniwala ako na magagawa mo ito. CJ, naiintindihan ko na. Segish, magtuloy-tuloy na tayo sa trabaho. Halika. Sasabihin ko sa inyo, hindi nyo alam kanina. Bilang asawa ng Emperor, pero ang ending, hindi siya kilala ni Emperor Gu. Ganon lang siya. Gusto pang makipagrelasyon kay Emperor Gu. Tama si Ginoong Gu, umuwi ka tumingin sa salamin. Nga pala, paano napili ni Ginoong Gu yung Nanjin? Ang swerte naman niya. Nanjin. Sa nakaraang buhay, ganito rin ang ginawa ng kapatid ko para sa trabaho ko. Sobrang sipag niya. Kung wala siya, hindi ako makakabangon ulit. Sa buhay na ito, babawi ako ng todo sa kanya. Ginoong Gu, pakitingnan po ninyo kung may problema sa schedule ng event. Hindi na kailangan, siguradong walang problema. Ginawa ng kapatid ko, Ginoong Gu, tawagin niyo na lang po ang buong pangalan ko. Nanjin, hindi mo naman kailangang magtrabaho. Mahirap, tapos inaapi ka pa ng mga tao sa kumpanya. Kaya kitang bigyan ng magandang buhay. Kung sa tingin niyo po ay mahirap ang ginagawa ko, Ginoong Gu, mas mabuti pong tingnan niyo na lang agad. Kung may problema sa kontrata. Kung wala, kailangan ko na pong umuwi para i-report. Sige. Itingnan ko agad. Maganda ang lahat, may isa lang akong maliit na tanong. Tungkol sa cocktail party mamaya. Opo, Ginoong Gu, ano po iyon? Huwag kang masyadong formal. Wala akong kasamang babae sa party mamaya. Pwede bang ikaw na lang ang maging date ko? Wala kayong mahanap na date, Ginoong Gu. Sikat na sikat kayo sa showbiz, kahit anong sabihin nyo. Dagsa ang mga babae na gustong sumama sa inyo, di ba? Hindi ako magtitiwala sa mga yon. May kanya-kanyang motibo. Kung sila ang isasama ko ngayon, baka kung ano na lang ang isula sa balita bukas. Naalala ko, may kapatid kayong babae, Ginoong Gu. Pwede naman po siyang isama. Kapat dapat ba siya? Nanjin, talagang wala akong mahanap ngayon. Parang nasusunog na bahay ito. Kailangan ng tulong. Maawa ka na, tulungan mo na ako. Sige, sasama ako sa inyo, Ginoong Gu. Ayos. Mabait na kapatid. Pwede bang mag-ayos ka ng todo ngayon? Bibilhan kita ng pinakamahal na damit. Ngayong gabi, ipapakilala kita sa lahat bilang kaisa-isang kapatid kong babae. Sigut Sisi, ikaw ang magiging pinakakinang na bituin. Ginoong Gu, aayos ko po ang sarili ko. At saka, may damit naman ako, hindi na po kayo mag-aalala. Bilang pasasalamat, ito pa sa iyo. Hoy, Nanjin. Ginoo Gu, kailangan ko nang umuwi para mag-ulat. Kita-kita na lang sa party. Ayos lang. Sa party na lang, maghahanap ako ng pagkakataon para maibigay kay Bunso. Pagkatapos, kukunan muli ng litrato kasama si Bunso. Siguradong mainggit ng husto, sina panganay at pangalawa.
Ay naku, walang katapusan. Nakakainis na. Pasensya na. Ang tinatawagan ninyo ay pasamantalang hindi maaring kontakin. Ano? Anong nangyari? Nasagot ba ng kuya mo, Nay? Binablock ako ni kuya. Nagbago na talaga siya. Ayaw na rin niya sa akin. Hindi pwedeng mangyari yun. Sobrang lambing niya sa'yo dati. Paano bigla na lang nagbago? Malamang abala siya sa trabaho. Kahit na sobrang abala siya dati, pagkatapos ng trabaho, agad-agad siyang tumatawag sa akin. Hindi tulad ngayon. Hindi lang niya ako pinapansin. Binablock pa niya ako. Ginang, may dumating na imbitasyon mula sa Starlight Entertainment. Iniimbitahan nila ang binibini na dumalo sa Starlight Gala. Hindi naman ako artista. Bakit ako imitahan? Starlight Gala. Di ba ito yung event na pupuntahan ng kuya mo? Alam ko na, tiyak inayos ito ng kuya mo. Gusto kanyang maging partner niya. Kaya pala hindi ako pinapansin ni kuya. Gusto pala niyang bigyan ako ng sorpresa. Itong kuya ko, naglalaro pa ng Hard to Get. Nag-alala pa naman ako ng hosto. Bilis, kunin ang pinakamahal kong gown at mga alahas. Ngayong araw, gusto kong mainggit sa akin ang lahat. Sage po, binibini. Ikaw pala ang kapatid na Emperor Gu, si Wanwan. Kaya pala sinasabing sobrang lambing ni Emperor Gu sa kapatid. Ang ganda-ganda mo naman. Sino ba naman ang hindi maglalambing? Wanwan, buti na lang hindi ka pumasok sa showbiz. Kung hindi, ala na kaming pwesto sa industriya. Binibini Gu, maaari ko bang imbitahing maging partner ko ngayong gabi? Pasensya na, partner ko ngayong gabi ang kuya ko. At hindi naman ako artista. Ayoko sana pumunta. Pero sobrang makulit ng kuya ko, pinilit talaga akong sumama. Wala akong magawa. Partner pa nga ay sariling kapatid. Sobra talagang lambing ni Emperor Gu sa'yo. Naiinggit kami. Sa estado ni Emperor Gu, ang kanyang partner ay dapat na ang pinakakinang na babae sa buong lugar. Sa aspetong ito, Binibini Gu, bilang partner ni Emperor Gu, karapat-dapat ka. Sulit ang pag-aayos ko. Sa akin ang spotlight ngayong gabi. Walang makakaagaw. Woo, sino yon? Ang ganda. Sino yan? Bakit ngayon lang nakita? Bagong artista. Siya talaga ang pinakakinang na babae ngayong gabi. Walang duda. Ate Nanjin, nandito ka rin pala. Nanjin. Ang galing mo talaga, nakapasok ka pa rin dito. Sino bang sugar daddy ang nag-arrange nito para sa'yo? Ah. Anong nangyari? Tingnan mo. Wanwan, okay ka lang ba? Wanwan, anong nangyari? Kilala mo ba siya? Kaibigan siya ng kuya kong pangatlo. Gusto ko sanang batiin siya, pero bigla na lang. Kaibigan siya ng kuya mong pangatlo. Bakit niya ginawa yon sa'yo? Nga, ano bang problema nung babaeng yon sa tabi? Siguro. Naiinggit lang siya kasi sobrang bait ng kuya kong pangalawa sa akin. Gusto niya kuya kong pangalawa, pero hindi siya. Pinapansin ng kuya ko. Isa na namang babaeng. Gustong makipag-close kay Actor Gu. Naiinggit pa nga sa pag-aalaga ni Actor Gu sa kapatid niya. Ang liit-liit naman ng puso niya. Toto. Ang ganda-ganda ng itsura, pero ang sama pala ng ugali. May ganyang klaseng kaibigan pala si Attorney Gu. Mukhang mababaw lang pala si Attorney Gu. Kuya, hindi ko sinasadya. Pero ayaw mo naman kasi sakin. Una, hindi ako kaibigan ni Attorney Gu. Pangalawa, wala akong interest kay Actor Gu. Wala man lang pasensya. Alis ka na lang? Sinabi ko na lahat ng dapat sabihin. Umalis ka. Sinabi mo na? Ibig sabihin, mali ang sinabi ni Miss Gu? Okay lang. Ayaw niyang aminin, haan mo na. Wala naman akong nangyari. Hayaan mo na siyang umalis. Ginawan ka niya na masama. Hayaan mo lang siyang umalis. Paano natin i-explain kay Actor Gu? Tama. Humingi ka ng tawad kay Miss Gu. Ngayon din. May trabaho pa ako. Wala akong oras makipag-away sa inyo. Trabaho mo, hindi yung pang-aki kay Actor Gu, no? Huwag ka nang umasa. Akala mo ba, pag maganda ang suot mo, makakagusto na sa'yo si Actor Gu? Hindi ganoon si Actor Gu. Hindi siya basta-basta nagpapadala sa itsura. Anong ginagawa ninyo? Nandito na si Actor Gu. Umalis na kayo. Kuya, Huwag mo akong hawakan. Actor Gu, sino ba siya? Siya ang kasama ko ngayon. Gu, hanggang kailan pa ba tong pagpe-pretend natin? Tulungan mo na lang ako. Tapusin natin to. Ganyan pa rin kabait ang bunso. Ganyan kaalalahanin. Sa buong buhay ko, dapat kong sambahin ng todo. ano? Sinabi ni Idol Gu na babae niya ito. Hindi ba sinabi ni Gu Wanwan na ayaw pansinin ni Idol Gu tong babae? Nga, sinabi rin ni Gu Wanwan na pinakiusapan siya ni Idol Gu na maging babae niya. Nga, Kuya, anong nangyayari? Niloloko mo ba ko? Kung ganyan ka,
Talagang di na kita kakausapin. May sakit ka ba sa ulo? Patingin ka sa doktor. Kuya, bakit mo naman ako masasabihan ng ganyan? Hindi ba't ikaw ang nagyaya na maging babae mo ko? Sinong nagyaya sa'yo? Huwag kang magkakalat ng tsismis. Ayoko magkamali si Nanjin. Ano na makahulugan ng pagtato niya kay Guanwan? Anong nangyari? Nahalata na ba niya ang tunay na ugali ni Guanwan? Kuya, bakit ayaw mo pang aminin kung hindi mo inutos? Anyayahan ba ako ng Star Entertainment? Star Entertainment? Ginoong Zhang, kailangan ko ng paliwanag. Talagang di ito makakalimutan. Sinong gagong nagsabing sobrang lambing ni Idol Gu? Ay Guwanwan na pa ang kapatid? Masisira ako dahil sa kanya. Idol Gu, noon po. Tumanggi po kayo sa aming imbitasyon. Akala ko kung pupunta ang kapatid nyo. Pupunta rin kayo. Kaya, nagpadala ako ng imbitasyon ng walang paalam. Ano? Lalong lumalawak ang negosyo ni Ginoong Zhang ay. Nagsimula ka ng magplano para sa akin. Esensya na po, Idol Gu. Mali po kami. Ipapa-explain ko lang, imbitahan lang po talaga namin. Ang kapatid nyo sa party. Talagang wala kaming inutos. Na maging babae nyo siya. Naloko tayong lahat ni Guwanwan. Sabi niya, sobrang lambing daw sa kanya ni Idol Gu. Pinakiusapan pa siyang maging babae. Ang kapal talaga ng mukha. Nga, wala namang halong lambing yun. Mukhang sobrang inis talaga siya. Di dapat paniwalaan ang sismis. Ginoong Zhang, sana huwag nang maulit. Sigurado, sigurado. At saka, kailangan kong ituwid ang isang bagay. Hindi na siya kapatid ko. Huwag nyo nang tawaging ganon. Ano? Idol Gu. Talagang itinatakwil na si Guwanwan? Dapat lang. Sinong nagpauto sa atin? Tama. Di karapat dapat maging kapatid ni Idol Gu ang ganoong klaseng tao. Impossible, kuya. Dati, sobrang bait mo sa akin. Paano ka biglang nagbago, kuya? Nagloloko ka pa ba, kuya? Huwag mo na akong lokohin. Hindi ko na talaga kaya, kuya. Sinong may oras magloko? Kung hindi mo kaya, ako pa kaya? Buti na lang, muntik mo na akong masurprise. Nakita mo ba, Nanjin? Ikaw lang ang inimbita kong partner. Huwag kang mag-akala. Nanjin, ang galing mo talaga. Naloko mo pa ang kuya ko. Tumahimik ka. Humaap ka pa kay Nanjin? Kuya, kahit ayaw mo sa akin, ayokong. Malulong ka pa sa hirap. Si Nanjin. Hindi siya ang mukhang mabait. Tingnan mo ang gown niya. Gone. Ang gown niya, halatang mahal. Galing pa siya sa probinsya. Isa lang ang ibig sabihin, ang gown na ito. Binili ng ibang lalaki para sa kanya. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, Nanjin, hindi pa ako talo. Ikaw ang talo. ibig sabihin, maganda ang taste ng lalaking ito. Bagay na bagay kay Nanjin ang gown na ito. Gutsisi, ang labo mo naman. Nanjin, may regalo rin ako para sa iyo. Hindi ako papatalo. Sa ibang lalaki. Ano, yung kwintas na yon, kilala mo. Nakita ko yan sa auction, 20 milyon ang simula. 20 milyon. 10 milyon ang gown, 20 milyon ang kwintas. Kahit anong regalo kay Nanjin. At tumbas ng 10 taon kong trabaho. Ang saya-saya niya. Nanjin, isusuot ko sa iyo. Napakamahal nito, hindi ko pwedeng tanggapin. Bigyan mo naman ako ng mukha. Nakakahiya kung hindi. Ibabalik ko na lang mamaya. Salamat. Salamat sa pagtanggap, kuya. Sa matagal ng regalo. Ikaw, Maganda, bagay. Maganda rin ang taste ko. Kuya, hindi mo pa ako nabigyan ng ganoong kamahal. Dahil hindi ka karapat-dapat. At, hindi na kita kapatid, huwag mo na akong tawaging kuya. Ang sama ng ginawa sa atin ni Guanwan ngayong gabi. Buti na lang hindi nang agaw ng pansin si Gwindi, kundi tapos na tayo. Nga, pero si Guanwan ay tapos na. Ang hindi pa kilala sa kanya ni Gwindi, baka bukas pa lang, ay kumalat na sa buong lungsod. Tama, karapat-dapat siya sa parusa. Kasalanan niya. Tara. Nanjin, dahil sa'yo na naman. Anong karapatan mo, agawin ang gamit ko? Anong karapatan mo, binibininggo? Mukhang may magkatulad tayong kaaway. Sino ka? Ang taong makakatulong sa'yong maghiganti. salamat kanina. Anong salamat? Ikaw ang kasama ko. Kung hindi kita tatanggihan, sino pa ang tatanggihan ko? Ito, ibabalik ko sa'yo. Huwag. Tanggapin mo na, pakiusap. Masyadong mahal ito, hindi ko matatanggap. Kuya,
Ganun ba katigas ang loob mo? Ayaw mo akong patawarin? Sandali, anong tawag mo sa akin? Nanjin, sinabi ko na to. Para mapanatili ang posisyon bilang binibini ng pamilya Gu. Kaya kong gawin ang lahat. Medyo masakit na. Pero okay lang. Mamaya, kapag humampas sa mukha mo, Nanjin, mas masakit pa yan, hahaha. Nanjin, anong tawag mo sa akin kanina? Hindi ko narinig na maayos. Kung hindi mo narinig, hayaan mo na. Narinig ko. Inawag mo akong kuya kanina. Salamat dahil kinikilala mo pa rin akong kuya. Sige na, tanggapin mo na ang kwintas. Kung kinikilala mo na ako, bakit ayaw mo pa rin tanggapin ang regalo ko? Sa totoo lang, hindi mo pa rin ako pinapatawad, di ba? Kuya, ikaw man o si kuya o si kuya. Hindi ko kayo sinisisi, lalo na. Wala namang pagpapatawad na dapat pag-usapan. Gusto ko lang. Maging ako ulit. At hindi naman yun sumasalungat sa pagtanggap mo ng regalo ko. Dahil kapag tinanggap ko ito, parang hindi totoo ang buhay ko ngayon. Kapag tinanggap ko, magigising na ako sa panaginip. Huwag mo nang sayangin ang oras dito. Hindi naman kulang ang pamilya natin sa ganyan. Ako, Kuya, bumalik ka na. Kuya, may dala ka bang regalo para sa akin? Siyempre, di ko malilimutan ang regalo para sa kapatid. Tingnan mo kung gusto mo. Kuya, ikaw ang pinakamabait. Sorry te, sana ang nakaraang buhay ang panaginip lang. Naiintindihan ko na. Dahan-dahan tayo, te. Itong kwintas. Ako muna ang mag-ingat. Esan, Kapag handa ka na, ibibigay ko. CJ, Te. Kung gusto mo ng sariling buhay, di ka pwedeng pilitin. Di kita pipilitin. Ero, si Lolo, huwag kang mag-alala, pupunta ako sa birthday ni Lolo. bumalik ka muna para samahan si Lolo, Kuya Gu. Kuya Gu, kapatid mo, si Guwanwan. Naglaslas. Ano na naman ang ginagawa niya? Hayaan mo siya kung gusto niyang maglaro. Hindi, totoo to. Talagang naglaslas siya. Nakita siya sa banyo, sobrang dugo na. Wala na sa sarili. Hindi si Guwanwan ang tipo na magpapakamatay. Di siya gumagawa ng bagay na lugi. Kung para lang to. Sa atensyon mo, kuya. Sobrang sayang naman. Totoo, grabe ang ginawa niya. Pero di naman niya pababayaan ang sarili. Kayong bahala. Sabihin niyo na lang kapag patay na talaga. Kuya, pumunta ka na kaya. Baka masira ang pangalan mo. Pangalan ko, Esan, Te, nag-aalala ka ba sa akin? sige na, pumunta ka na. Saj, susunod ako sa'yo. Babalik agad ako. Bilisan mo. Lumabas kayo. Ay, nakita tayo. Sayang, medyo huli na. Yang wrong. Kasama mo si Guwanwan? Emmy, di mo na ako tinatawag na Atyang. Iba ka na talaga simula nang maging malapit ka kay Kuya Gu. Pero okay lang. Tatawagin mo rin akong Atyang. Oh, ano ang gusto mong gawin? Wala akong gustong gawin. Hindi ba't mahilig kang mangakit ng lalaki? Ako lang naman. Gustong sirain ang mukha mong ito. Ate Yang, hindi ko talaga inakala na ang taong gusto mong pagtanggihan ay ganito kaganda. Ay, ang ganda-ganda na mukha, masisira lang. Sayang. Ano? Naawa ka na? Hoy, Ate Yang, anong sinasabi mo? Mukha ba akong taong maawain? Iniisip ko lang. Bago gasgasin ang mukha niya, pwede bang hayaan ang mga tropa na magpakasaya muna? Pwede magpakasaya, pero ang bayad.
Kalahati na lang. Fair. Walang lalaking matutulog sa babae ng libre. Lalo na sa ganito kagandang babae. Hihe, ako pa ang magbabayad, okay lang. He, par-pareho talaga ang mga lalaki. Bakit ka tumatahimik, Nanjin? Hindi ba't ikaw ang mahilig mang-akit? Bibigyan kita ng ilang lalaki, dapat masaya ka. Balik tayo sa usapan. Magatrabaho tayo. Ganito na lang. Lumuhod ka. Magmano ka sa akin at makiusap. Baka sakali. Isipin kong kalahati lang ng mukha mo ang sisirain. Ano sa tingin mo? Sabihin mo. Dito ba sa mukha? Wala akong pipiliin. Nanjin, ikaw na babae, naglakas loob ka pang lumaban. Nagdesisyon na ako. Hindi lang mukha mo ang guguhitan ko. Huhubaran pa kita. At ilalagay sa kalye ng Cloud City para makita ng lahat. Ate Yang, tumayo ka na, malamig ang sahig. Ano pang hinihintay nyo? Dakpin nyo na siya. Hulihin nyo siya. At pahirapan ng hasto. Bilis. Mga tropa, seryosohan na. Kung hindi natin mapipigilan tong babaeng to. Marunong siyang martial arts. Wala lang ang kuya mo, ganito na lang kayo ginagago. Bakit ka nandito? Sino tong lalaki? Ang gwapo. Mas gwapo pa kay Actor Gu. Huwag kang makialam. Hoy, wag mong laruin ang kutsilyo. Masaunahin mo. Ano nang gagawin mo? Magtuturo lang ang kuya sa kanila. Para malaman nila, hindi pwedeng basta-basta mang-api ng tao. Sige, hindi na ako makikialam. Ano? Hindi nyo pa siya pipigilan? Hinaharang mo ba ako? Kahit nasa trabaho, laging sa tamang rason ako nananalo sa kaso. Pero sa inyo, mukhang hindi yun pwede. Buti na lang, hindi lang sa salita ako magaling, konting suntukan din. Kung hindi kayo tinuruan ng maayos ng magulang nyo, ako na ang magtuturo sa inyo gamit ang mga kamao ko. Tuturuan kita. Gusto mong mamatay? Sej, tutulungan kita. Kuya, sabay tayo, patayin natin siya. Sej. Aray. Gusto mo bang mamatay? Alam ko na ang mali ko. Ikaw, pakawalan mo na ako, please. Mukhang hindi pwede yon. Lahat kayo kailangan turuan. Ang aking ilong ay ginugol ko 500,000 sa Korea. Yung 4th generation bionic implant na ilong ko, nabali. Actor Gu. Sabi ng doktor, hindi malalim ang sugat ni Guwanwan. Wala siyang peligro sa buhay. Mabuti nga't hindi malalim. Hindi naman talaga siya magpapakamatay. Hindi ko alam kung anong pakay niya sa pag-arte niyan. Akala niya ba, mapapahamak niya ako? Nanjin. Nanjin? Ano to? Anong nangyari? Nabali ang ilong ko. Yang Rong, bakit ka nandito? Sino sila? Nasaan si Nanjin? Nasaan siya? Hindi ko alam. Wala akong alam. Hindi ko alam. May nagligtas ba sa kanya? Dalhin niyo muna sila sa ospital. Ayoko sa ospital. Papatayin nila ako. Anong kalokohan yan? Sa ospital ka para maligtas ka. Hindi riligtas dito. Ayaw ko sa ospital. Nakikiusap ako, arestuhin mo na ako. Hindi mapalagay ang konsensya ko, masama ang ugali ko, arestuhin mo na ako. Dalhin mo ako sa pulisya. Ayaw ko sa ospital. Par, dakpin mo na ako. Ikulong mo na. Sitch na, dakpin mo ako. Huwag mo na akong pakawalan, kung hindi mo ako dadakpin. Magpapakamatay na ako ngayon din. Ayaw ko nang mapagsabihan ulit. Ano ba talaga ang nangyari? Base sa kanilang kwento, si Third ang umagap kay Bunso.
Akala ko ba matino si Third? Mukhang mabait naman. Pero pala, sa likod, ganun pala siya kalupit. Hindi pwede. Ngayon nasa kanya si Bunso. Tiyak tumataas na ang tingin sa kanya. Kailangan kong daigin siya. Goksisi. Sabihin mo, ano ba talaga ang ginawa mo? Gago ka talaga, Third. Huwag mong sabihin para kay Guwanwan. Ka naghihiganti. Guwanwan. Sino ang may pakialam sa kanya? Ito ang tinatanong ko sa'yo. May kumuha pa ng litrato. Naghahanap pa naman ako ng picture namin ni Bunso para sa party. Sa akin na to ha. Panaginip mo yan. Tanong ko, bakit nandoon si Bunso sa party? Siyempre, inimbita ko. Ang sama mo. Bakit mo ako iniiwan para lang magpalaki ng ulo ni Bunso? Hindi ako masama, bobo ka lang. Ikaw. Inimbitahan mo lang, pumunta na agad? Naman, Ikaw. Binigyan mo lang ng kwintas, tinanggap na agad? siyempre, Nakakainis. Regalo ko sa kanya, hindi man lang tinanggap. o nga pala. Tinawag pa akong Kuya Second ni Bunso. Ano? Hindi pa niya ako tinatawag na kuya. Kaya nga ako ang second, ikaw ang third. Hindi pwede, hahanapin ko siya kahit lumuhod pa ako. Papatawagin ko siya sa akin ng kuya. Ayos na, yan ay pansamantala lang. Ang tunay na solusyon ay ang pawiin si Bunso sa Gu family. May paraan ka. Hindi rin naman masasabing paraan. May pagkakataon lang. Sa birthday party ni Lolo, Wanwan, gising ka na. Nakagising ka rin. Isang araw kang nawalan ng malay. Anak, bakit ka nagpakamatay? Takot na takot ako. Isang araw akong nawalan ng malay. Malubha nga ang sugat ko. Pero sulit naman. Ano? Wala, ma. Si Kuya at Diko, hindi man lang dumalaw sa isang araw. Wanwan. Huwag kang magalit sa kanila, hindi ka pa gumagaling. Sa dalawang walang utang na loob. Hindi ako galit. Naiintindihan ko sila. Siyempre, kailangan nilang alagaan ang tunay nilang kapatid na si Nanjin. Alagaan si Nanjin. Anong nangyari kay Nanjin? Hindi ba si Nanjin? Hindi ba na ospital si Nanjin? Hindi ko narinig. Imposibleng hindi siya dalhin sa ospital. Baka pinagbawalan ang balita. Ma, may iba pang malaking balita ba ngayong araw? Meron nga. Sabihin mo, kakaiba ito. Isang empleyado ng Star Entertainment na nagngangalang Yangrong sumuko. Kasama niya ang ilang gangster. Paano nangyari yon? At hindi pa yon ang katapusan. Nag-aagawan silang magdagdag ng kasalanan, parang ayaw nilang makalaya sa kulungan. Kakaiba, di ba? Tumahimik ka. Wanwan, ikaw. Pagod na ako, lumabas ka na. Alam kong galit ka. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Nanjin sa dalawa mong kapatid. May huling pagkakataon ka pa. Sa birthday party ni Lolo bukas. Desidido ang dalawa mong kapatid na pawiin si Nanjin. Ang desisyon ni Lolo ang pinakamahalaga. Nanjin, huwag mong pangaraping bumalik sa pamilya. Huwag ka nang umasa sa darating na birthday party ng Lolo. Gagawin kong kahiyahiya ka. Wanwan, ito ang ipinaghanda sa'yo ng nanay. Ibigay mo ito kay Lolo at sabihin mong, ikaw ang bumili nito para sa kanya. Salamat, nanay. Nanay, pasensya na. Hindi ko sinasadya na magalit sa'yo kahapon. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa nanay. Paano ka naman masasaktan ng nanay? Hindi pa lubos ang pagaling ng mga sugat mo, pero umalis ka na sa ospital. Naawa pa nga ang nanay sa'yo. Ang mga sugat ko ay mas mahalaga kaysa sa pagdiriwang ng lolo. Alam ng nanay na si Wanwan ang pinakamagalang. Iyak na matutuwa ang lolo mo. Kung hindi lang para pigilan si Nanjin na bumalik sa pamilya. At dahil darating ang kuya ngayon, hindi ako sasali.
Sa birthday na matandang yan. Nanjin, swerte ka talaga. Nanjin, huwag kang magyabang. Huwag mong isipin dahil nauto mo sina Jinghuai at Sisi. Makukuha mo na ang pwesto ni Wanwan bilang panganay. Ang pamilyang ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Nating Yuan at ang matanda. Marami na silang naranasan. Hindi sila madaling malinlang. Nasaan ang apo ko? Nasaan ang apo ko? Tatay, nandito ang apo mong si Wanwan. Lolo, Nanjin, sa wakas nakita na kita, Lolo. Sa nakaraang buhay, naakit ang 3 kuya ko ni Guanwan. Tanging si Lolo lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Apo kong mahal. Ang tanging pinag-iisipan ko sa buhay na ito ay ikaw, Lolo. Lolo, namimiss na kita. Lolo, hindi mo na siya dapat ipagtanggol ngayon. Kailangan siyang parusahan ng husto. Itinulak niya si Wanwan mula sa hagdan. Hindi pwede. Naniniwala ako kay Nanjin, hindi siya ganoong klaseng tao. Sinasabi ko sa inyo, habang buhay pa ang matandang tulad ko, hindi ko hahayaang saktan ninyo siya kahit kailan. Lolo, Nanjin, pesensya na. Lolo, paalam na. hindi Lolo, huwag kang umalis. Lolo, pag umalis ka na. Paano ka na? Ang dami mo ng pinagdaanan sa labas. Ngayon nakauwi ka na. Lolo, hindi ka man lang nakaranas ng magandang buhay dito. Lolo, Okay lang yan. Lolo, kumusta na po kayo? Mabuti naman po ba ang kalagayan ninyo? mabuti naman ang katawan ng lolo mo. Ngayong nakita na kita, tiyak na dadagdagan pa ng lolo mo ang kanyang buhay. tay, umupo na po muna tayo. May sugat pa po si Wanwan. Kung may sugat, magpagaling muna sa bahay. Di na kailangang maghanda para sa katandaan ng lolo mo. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal ni Wanwan sa inyo. Umupo na kayong lahat. Nanjin, umupo ka sa tabi ng lolo mo. Hayaan mong masilayan ka ng lolo mo. Ang matandang yan, yugo lang ang tinitignan. Hindi pa yan nagpakita sa akin na mabuting mukha. Okay lang. Kahit ayaw ninyo sa akin, ano naman, basta nasa akin ang puso ni kuya. Matibay pa rin ang pwesto ko bilang panganay na babae ng pamilya ko. Nanjin, sabi ng pangalawa mong kapatid, nagtatrabaho ka sa Star Entertainment. Bakit ka nagpapakahira? Mag-resign ka na. Pabuhayin ka na lang ng 3 mong kapatid. Neng, ibibigay ko sa iyo ang talent fee ko. Ibibigay ko rin sa iyo ang bayad sa abogado ko. Lolo, hindi ko kailangang buhayin ng mga kapatid ko. Kaya kong kumita at buhayin ang sarili ko. At may trabaho ako. Kaya panatag ang loob ko. Mabuti, mabuti. Tunay na mabuting apo ang lolo mo. Ang galing-galing mo talaga. Wanwan, hindi ba't may regalo ka para sa lolo mo? Dali, ilabas mo na at ibigay mo sa lolo mo. Lolo, mahilig po kayo sa antigo, di ba? Espesyal kung hinanap ito sa ibang bansa. Sana'y magustuhan ninyo. Naway maging malusog kayo at mabuhay ng matagal. Tay, hindi ninyo alam para sa regalong ito. Gaano kahirap ang pinagdaanan ni Wanwan. Kahit nasa kamat walang malay dahil sa sugat, laging binabanggit na ibibigay ito sa inyo. Salamat sa pagmamalasaki. Masaya ang lolo mo kung nagustuhan niya. Nanjin, siguradong may regalo ka rin para sa lolo mo. Hindi ba? Dali, ilabas mo na at ibigay mo sa lolo mo. Lolo, ito po ang regalo ko para sa inyo. Ano yan? Hindi ba't lugaw ang niluto mo? Ay, lugaw nga. Nanjin, lugaw lang ba ang inihanda mo para sa lolo mo? Isinasa puso mo ba ang lolo mo? At Nanjin, kung ayaw mong magbigay ng regalo, huwag na. Pero bakit mo niloloko ang lolo mo? Ang sakit naman sa puso ni lolo. Tumigil ka. Gusto na gusto ko ang regalo ni Nanjin. Gusto ko talaga ng lugaw. Nanjin, kuhaan mo si lolo ng lugaw. CJ. Tikman nyo, Lolo. Magugustuhan nyo ito sigurado. Nanjin, huwag kang magyabang. Kakabalik mo lang. Alam mo ba ang gusto ni lolo? Meron pa siyang mga bawal. Pag nasaktan siya, kaya mo ba? Huwag mo akong istorbohin sa pag-inom ng lugaw.
Sej. Nanjin, paano mo nalaman ang gusto ni Lolo? Paano mo siya ganun na lang kilala? Kung gusto nyo, Lolo, gagawa ako lagi para sa inyo. Mabuti. Lolo, ito ang paborito mong lugaw noong nakaraan. Ang hilig magpaborito nitong matanda. Tatay, ang igalo sa inyo ni Wanwan. 2 milyon ang halaga. Itong lugaw niya, magkano lang? Wala pang 100 siguro. Karaniwan lang to, hindi pang sosyalan. Paano naging pinakamagandang regalo? Sino nagsabing mahal, maganda na? Ang lugaw ni Nanjin, sakto sa gusto ko. Ito ang pinakamaganda. Tatay, ang labis naman ng pagpapor niyo. Apo mo rin si Wanwan. Fang Ping, akala mo ba, hindi ko alam ang mga ginawa mo noon? Si Nanjin ang tunay mong anak. Si Guanwan, ampon mo lang. Bakit mas pinapaboran mo si Guanwan? At ayaw mo kay Nanjin? Dahil noong buntis ka kay Nanjin, ang anak kong yan, nagloko sa labas. Dinampot mo lahat ng galit mo kay Nanjin. Ipinadala mo siya sa probinsya. Akala ko, pagbalik ni Nanjin, tapos na ang lahat. Pero hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Sobrang nakaka-disappoint. Alam niyo pala. Noong buntis ka, nagloko ang anak ko. Dahil doon, nahihiya ako sa'yo kaya nitong mga nakaraang taon. Hinayaan kita, pero ngayon, lalo kang nagwawala. Kailangan na kitang pagsabihan. May i-anunsyo ako. Ito na ang pagsisimula ng pamamahala ko. Ngayon, may i-anunsyo ako. Opisyal nang babalik si Nanjin sa pamilya Gu. Pag wala na ako, si Nanjin ang magiging tagapagmana ko. At si Guanwan, wala siyang karapatan sa ari-arian ng pamilya Gu. Hindi ako sang-ayon, Ma. Tigilan mo na. Ang pagiging tagapagmana ko ay hindi mahalaga. Bakit biglang nagbago to? Hindi umiiyak o nagwawala. Wanwan, ano ba sinasabi mo? Ikaw rin ay miyembro ng pamilya ko. Dapat ikaw ang tagapagmana. Wala akong pakialam sa pagiging tagapagmana. Basta't ako'y maging anak ng pamilya ko. At makasama sina kuya, pangalawa, at pangatlo. Ayos na yon. Pero, dahil napakahalaga ng bagay na ito, hindi ba dapat hintayin muna si kuya bago pag-usapan? Sa ngayon, si kuya ang namamahala sa pamilya ko. Tama, kayong lahat nagtutulungan laban sa kin. Ano naman, basta't nasa panig ko si kuya, ang karapatan sa mana ng pamilya ko ay laging may parte ako. Pa, tung bagay na to. Dapat tausapin muna si Tingyuan, di ba? Dahil nagretiro ka na. Si Tingyuan na ang namamahala sa buong pamilya ko. Tama ang sinabi. Sa bagay na ito, nais kong magpahayag ng aking opinyon. Kuya, nakauwi ka na. Nasa panig ko talaga si kuya. Nanjin, kahit lahat sila ay sumusuporta sa'yo. Basta't may kuya ako, hindi mo ako magagapi. Kuya, sa panahong ito, si kuya ay nasa rurok ng kanyang tagumpay. Nakita ko na naman siya. Kuya, tapos na ba ang negosyo mo sa Timog Silangang Asya? Namimiss kita. Bumalik na si kapatid na Nanjin. May dala akong regalo para sa inyong lahat. Kuya, ang ligtas mong pag-uwi ang pinakamagandang regalo para sa akin. Ayoko ng regalo. Parehong may regalo ang dalawang kapatid. Ito ang unang regalo para kay Nanjin. Dokumento. Kuya, ito ba'y para tanggalin si Nanjin? Sa talaang kanan? Tingyuan. Dapat mong malaman sa lahat ng iyong gagawin. Si Nanjin ay iyong tunay na kapatid. Ipinahahayag ko simula ngayon. Nanjin, ako pa rin ang nanalo. Si Nanjin ang tanging legal na tagapagmana ng pamilya Gu. Ang 100 bilyong yaman ng pamilya Gu ay kanyang mamamana. Ano? Si Nanjin ang gawing tanging kagapagmana. Si Wanwan, hindi ako sang-ayon. Ano bang kailangan kong hingin ang pahintulot mo para sa gagawin ko? Pa, si Tingyuan ganyan ang ginagawa. Hindi mo ba siya pipigilan? Ngayon, si Tingyuan na ang namamahala. Ang mga bagay sa bahay, siya na ang magdedesisyon. Pa, May reklamo ba kayo? Anong reklamo? Buong puso kaluluwa kong sinusuportahan. Kuya, kahit hindi mo sabihin, ibibigay ko lahat ng pera ko. Sa kapatid kong babae. Kung wala naman palang may ayaw. Hindi ako sang-ayon. Kuya, ayoko maging tagapagmana. Ayaw mo, kapatid. Hindi mo pa rin ba kami pinapatawad? Kapatid, bigyan mo kami ng pagkakataong makabawi.
Kung ayaw mong magmana, sige, huwag na. Kuya, May pagkakataon pa ba ako? Ganun pa man, naipirmahan na ang mga dokumento. Ang bilyon-bilyong yaman ng pamilya Gu, sa'yo na. Kung ayaw mong magmana, gawin mo ang gusto mo. Kahit idonate mo na lang. talagang matalino si kuya. Siyempre, kaya siya ang kuya. Impossible, impossible. Ni hindi naman nakita ni kuya si Nanjin. Bakit siya rin nabihag ni Nanjin? Binigay pa ang bilyon-bilyong yaman bilang regalo. Teka, Ate Nanjin, huwag mo nang tanggihan. Ang dami mong pinagdaanan sa labas. Oras na para umangat ka. Kuya, may regalo kay Ate Nanjin. Sa akin. Alam ko na, sigurado mas maganda ang regalo ni kuya para sa akin kaysa kay Nanjin. Sigurado yan. Siyempre, hindi rin mawawala ang regalo mo. Nakumpleto na ang papeles para ilipat ang iyong talaan ng pamilya. Kuya, ano ibig sabihin nito? Nasaan ang bagay? Ito ang ulat. Ito ang larawan. Nahanap na namin ang iyong tunay na mga magulang. Ito ang ENA test at sertipikasyon. Ito ang larawan ng iyong tunay na mga magulang. Bukas, ipapadala kita pabalik sa iyong tunay na pamilya. Mula ngayon, wala ka ng koneksyon sa pamilya Gu. Ang pangalang Gu Wanwan. Hindi mo na pwedeng gamitin. Pwede mong ibalik ang tunay mong pangalan. Liquilan. Ano? Palalayasin mo si Wanwan? Hindi ako sang-ayon. Si Wanwan ay nasa pamilya ko ng mahigit 10 taon. Matagal ko na siyang itinuring na tunay kong anak. Ngayon mo siya ipapalayas. Hindi pwede. Nay, ilang taon na nang pumanaw si Itay. Hindi mo na kailangan manatili sa pamilya Gu para magluksa para sa kanya. May nakilala akong mabuting lalaki para sa'yo. Bukas na kayo magkita. Kung bagay kayo, magpakasal ka na. Palalayasin mo rin ako. Ako ang nanay mo. Sa pagitan ng kapatid at madrasta, pipiliin ko ang kapatid. Ganoon din ako. Mahigit 20 taong naghirap ang kapatid natin. Sa nalalabi ng buhay, dapat natin siyang pabayaran. Ganoon din ako. Kuya, ako si Guwanwan. Hindi ako si Liquilan. Ipapalayas mo ako. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Liquilan. Hindi ako dapat mag-iwan sa akin. Nawawala ka na ngayon. Naiintindihan mo? Wanwan. Baka nagmamadali lang ang kuya mo nang sabihin na ipapalayas ka. Baka bukas umaga, magbabago na ang isip niya. Anong klaseng tao siya? Hindi ko ba alam? Ang pasya niya, hindi na binabawi. Para mapabago mo siya. Maliban na lang kung. Anong nangyari, Wanwan? Nay, ayaw kitang iwan. Sa puso ko. Ikaw ang tunay kong ina. Wanwan, matagal na kitang itinuring na. Tunay kong anak. Kaya. Tutulungan mo ako, di ba? Paano kita matutulungan? Kuya, pangalawa, pangatlo, nagluto ako ng tsaa para sa inyo. Ano na namang kalokohan ang gagawin mo? Baka nilagyan mo ng droga? Pangalawa, pangatlo, ganyan ba ang tingin niyo sa akin? Mahigit 10 taon tayong magkasama. Paano ko kayo lalagyan ng droga? Gusto ko lang sanang makasama kayo ng matagal. Sige, tumabi ka na lang. Huwag ka nang gumawa ng kung ano-ano. Kuya. Sige na, sige. Mag-usap-usap na lang kayong magkakapatid. Magluluto pa ako ng isang sarera. Nay, tulungan kita. Sinabi ko na. Naisip ko na rin. Hindi ko naman hinahangad na sobrang mayaman siya. Basta mabait ang puso. Mabuti na lang at nakakaalam ng init at lamig. Bukas, alis na ako sa bahay. Ngayon, ito na ang huling sa natin. Sa 3 magkakapatid. Nanay.
Oy, gising ka na. Ikaw pala. Tinulungan mo pa siya na saktan kami. Kahit patay na ang tatay ko. Ako naman ang nag-alaga sa pamilya, hindi kita pinalampas. Ganito ba ang pagpapasalamat mo? Masyado pa akong mabait. Kuya, sabi mo mabait ka. Ilang taon na akong nag-alaga sa pamilya. Araw-araw, pinasasaya ko kayo. Para may paglalagyan ang pagmamahal nyo sa kapatid, hindi lang kayo nagpasalamat. Kakahanap nyo lang ng tunay na kapatid. Agad-agad nyo na akong pinaalis, pinabalik sa malayong probinsya. Sabihin mo sa akin, anong klaseng kabaitan yan? Kaya, gusto mong maghiganti, tama ba? Maghiganti. Hindi naman iba ako sa inyo. Mahalaga sa akin ang relasyon. Gusto ko lang makipag-usap sa inyo tungkol sa isang bagay. Kung nakita nyo na ang tunay na kapatid, hindi na ako dapat manatili dito. Kung gusto nyo akong paalisin, pwede rin. Pero, ilang taon din akong nag-alaga sa pamilya. Hindi masama kung humingi ng kompensasyon, di ba? Pirmahan ninyo ang donation agreement na ito at papayagan ko kayong umalis. 100 bilyon? Sa tingin mo karapat-dapat ka ba? Ang Nanjin ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Bakit ako hindi karapat-dapat? Pirmahan mo, kung hindi, papahirapan kita. Ang lahat ng kayamanan ng pamilya ay para kay Nanjin. Ikaw, hindi ka makakakuha kahit piso. Gusto mong mamatay. Kuya, Wanwan, tunay na kuya. Talagang hindi takot. hindi rin ako pipirma. Yemem. Pangatlo, Jinghuey. Sino nagsabing pipirmahan mo? Isang salita lang. Sapat na ang isang tao na pumirma. Kuya, hindi ka pa rin pipirma. Kung hindi ka pa rin pipirma, mawawala sa'yo si Kuya Tercio. Sa akin ka na lang. Kuya, hayaan mo siyang gawin sakin, huwag mo siyang bigyan. Nakapagpatawad na sakin ang kapatid ko sa buhay na ito. Masaya na ako. Kung sa libingan ko, tatawagin niyo akong Kuya Tercio. Mas magiging masaya pa ako. Hoy, Liquilan, sa akin ka na lang. Kahit papaano, tinawag na akong kuya segundo ng kapatid ko. Wala na akong pagsisisi. Jinghuey. Sisi. Sage, sa susunod na buhay, magkakapatid ulit tayo. Sige, sige, sige. Kung gusto ninyong lahat na mamatay, pagbibigyan ko kayo. Wanwan. Wanwan, ano ba ang ginagawa mo? Hindi ba napakasunduan natin? Nasindakin lang sila. Kung talagang papatay ka, hindi ka na makakabalik pa. Ganito na lang, umalis ka muna. Ako na ang bahala sa kasalanan. Wanwan, bakit? Gusto ko lang ang 10 bilyon. Wala akong balak na bumalik. Nababaliw ka na ba? Wanwan. Huwag mo nang ipagpatuloy ang pagkakamali. Sino ka ba? Para payuhan ako. Akala mo ba talaga na itinuring kitang ina? Tama. Nababaliw na ako. Kuya, pipirma ka o hindi? Nagatubili ka pa rin. Sige, pagbibigyan kita. Tumigil ka. Huwag mong saktan si Kuya Tercio ko. Kapatid, Delikado dito, umalis ka na. Ayos lang ako. kapatid, Ika na babaeng hamak. Paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Kung nandito ka na, mamatay na kayong lahat. bitawan mo na kapatid. Kalagan mo muna kami. Umalis ka. Kuya, binti mo. Bakit hindi mo pa binitawan? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakinig kay Kuya. Sa susunod, talagang makikinig na ako.
Kayo dalawa, magpa-ospital na kayo agad. Kuya, buhay pa, dalhin sa ospital agad. Sabay, ay block ang lahat ng labasan sa Cloud City. Lahat ng puwersa, habulin si Liquilan, patay man o buhay. Nabuhay si Fang Ping, hindi namatay. Ipapakasal ko siya sa isang mabuting pamilya sa probinsya. Si Liquilan, naipadala na namin. Sa bilangguan. Ate, huwag mo na talagang ulitin to. Mas gugustuhin pa naming mamatay, kaysa makita ka. Na isa sa panganib ang sarili mo para iligtas kami. Naiintindihan mo ba? Kuya, ako ang kapatid ninyo. Paano ko kayang manood lang? Habang may nangyayaring masama sa inyo. Ate, talagang hindi na kami pwedeng maging pabigat sa'yo. Sige, naiintindihan ko. Sa susunod, talagang sisikapin kong ipagtanggol ang sarili ko. Sa buong buhay ko, maririnig ko pa palang tawagin mo akong kuya. Kahit mamatay man ako, wala na akong pagsisisi. Kuya, Sa buhay na ito, sana bigyan mo ng pagkakataon ang tatlong kuya mo. Kaming magkakapatid, masayang magkakasama. Hindi na maghihiwalay pa, okay? kuya, bakit ang bilis ng pagbabago ng ugali ninyo sa akin? Baka hindi ka maniwala. May nakita akong isang itim na pusa. Tumahol sa akin. Nagising ang mga alaala ko sa nakaraang buhay. Sa madaling salita, ako ay muling nabuhay. Itim na pusa, muling pagkabuhay. Kuya, ikaw din ba? Ate, ibig sabihin, ikaw din ay muling nabuhay? Kaya nga, hindi lang ako ang muling nabuhay. Kung susundin ang kwento nating apat at ikukwento, ako siguro ang unang muling nabuhay. Nabuhay muli sa unang araw ng pag-uwi sa bahay. Ako naman ang pangalawa pagkatapos kitang hanapin sa sa daan pa uwi, muling nabuhay. Ako naman ang pangatlo, noong nasa dressing room. May nakita akong itim na pusa. Tumahol lang, muling nabuhay na ako. Naalala ko lahat ng nangyari sa nakaraang buhay. Ako naman ang pang-apat, bago pumasok sa private room ng family dinner. Akala ko'y para kay ate, para magtanong ako. Pero may nakatagpo akong itim na pusa, at ito'y sumugod sa akin. Kaya ako'y muling isinilang. Hindi ko inakalang may ganito palang kahangahangang bagay sa mundo. Siguro hindi pinahintulutan ng langit na magkalayo tayong magkapatid. Kaya't sa buhay na ito, dapat tayong magmahalan. Ate, sa buhay na ito, tayong apat na magkakapatid. Magmamahalan at hindi maghihiwalay kalanman. Sige, pero kuya at tatay, gutom na ako. Ilang araw na akong hindi kumakain ng maayos. Lutuan mo ako. Ako na ang magluluto. Sama ako. Ako na.